Si Sukuni ay isang kumpiyansa na estudyante hanggang sa matuklasan niya na ang kanyang IQ ay mababa lamang kaya siya ay inilipat sa isang monster school kung saan ang mga sikat na babae ay gustong magkaroon ng kanyang mga demonyong sanggol. Nagsimula ang lahat sa isang araw ng Lunes habang si Sukuni ay sakay ng bus papunta sa kanyang bagong paaralan at naisip ang kanyang huling araw sa middle school. Ang kanyang mga kaibigan ay nasa sabik sa pagpasok sa high school ngunit pagkatapos ay sinabi nila sa kanya na huwag magdamdam tungkol sa pagkawala ng mga marka ng grado at umalis upang makipag-usap sa mga taong may sapat na mga selula ng utak upang makapasa. Pagkaraan ng mga araw tinawag siya ng kanyang ina upang magbahagi ng kapana-panabik na balita. Ang kanyang ama ay karaniwang nagnakaw ng isang Priest High School application form at nakipagsayaw kasama ang kanyang ina nasa sabik na sa wakas ay papasok na siya sa high school. Pagbalik sa bus sinisikap niyang tingnan kung sino ang driver matapos mapagtantong mag-isa lang siya sa bus ngunit pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang tiyahin bago sila pumasok sa isang lagusan. Ilang sandali pa nakatingin siya sa isang ganap na kakaibang tanawin na walang kabuluhan nang binati siya ng kaina-hinalang driver at umalis. Agad niyang sinubukang tumawag sa bahay ngunit walang signal kaya ginawa niya ang gagawin ng bawat matinong binata at nagsimulang mamasyal sa kakahuyan. Matapos bilasan ang kanyang mga hakbang para takasan ang isang kakaibang tunog na patuloy niyang naririnig nakakita siya ng paniki at naisip niyang ligtas na siya. Sa sumunod na sandali binangga siya ng isang batang babae ng kanyang bisikleta at pareho silang nahulog. Ang kanyang kamay ay kahit papaano ay nakapatong sa kanyang hita at pagkatapos ay ang kanyang 10/10 face card ay nag-iwan sa kanya ng sobrang pagkatulala para magsalita ng 1 minuto. Matapos niyang subukang palalimin ang kamay nito humiwalay ito at nagsimulang humingi ng tawad ngunit nagsimulang tumulo ang utak nito. Lumapit siya para tulungan siya ng isang napkin ngunit pagkatapos ay nagsimulang uminit ang dugo nito sa loob niya. Sinusubukan niyang alamin kung aling shampoo ang ginagamit niya nang sabihin niyang vampira siya at tinikman lang ang dugo nito bago humiwalay. Pagkatapos ay nakita niya ang kanyang file at sinabi sa kanya na siya ay isa ring freshman bago nagtanong kung gusto niya ang mga vampira. Akala niya ay nagbibiro siya at nagpas siyang makipaglaro sa pagsasabing cool sila ngunit pagkatapos ay sinunggaban siya nito at sinabing magiging malapit silang magkaibigan. Habang nagkukwento si Mocha tungkol sa kanilang bagong high school life naligaw siya sa pag-iisip at patuloy na nakatitig na parang down bad trip. Sa klase makalipas ang ilang sandali tinanggap sila ni Shizuka sa bagong taon ng pasukan bago ipinaliwanag na sila ay nasa isang paaralan para sa mga halimaw. Habang ipinaliwanag niya ang mga alituntunin na nagbabawal sa mga mag-aaral na ipakita ang kanilang tunay na mga anyo ng halimaw sinubukan ni Sukuna na magtanong ngunit pagkatapos ay nagsimulang magsalita si Shizo tungkol sa pagnanais ng mabilis na merienda ng tao at nagsimula siyang matakot. Sinabi sa kanya ni Shizuka na hindi siya kukuha ng sinumang tao na makakain dahil ang akademya ay selyado sa isang espesyal na hadlang at sinabing sinumang tao na makalampas dito ay agad na ipapadala sa kabilang buhay. Halos pumutok si Sukuna sa takot ngunit pagkatapos ay nagpakita si Mocha at ginayuma ang buong klase sa kanyang kagandahan bago tuwang-tuwang niyakap siya habang nanunood ang ibang mga estudyante. Nang maglaon ang lahat ng mga mata sa akademya ay nasa kanila habang kinakaladkad siya nito na parang nawawalang tuta. Matapos hawakan ng mga kamay habang sinusubukang kumuha ng pagkain marahang tinapik siya nito at muntik nang tapusin ang kanyang pag-iral sa lakas ng kanyang vampira. Ilang sandali pa ay kumakain na sila nang magpakita si Shizo at binuhat si Sukuna na parang stuffed toy bago itinapon sa vending machine. Sinubukan niyang pigilan si Mocha sa pagtulong sa kanya para magkatabi sila ngunit tumanggi ito at tumakbo para tulungan si Sukuna. Nasa bubong sila mamaya at sinabi niya sa kanya na hindi ganoon kalala bago tinanong kung ganoon kalakas ang mga halimaw. Pinagtawanan niya ito iniisip na nagpapanggap itong hindi alam kung ano ang mga halimaw at tinanong kung anong uri siya. Pagkatapos ay naalala niya ang mga patakaran laban sa pagsisiwalat ng tunay na pagkakakilanlan at humingi ng paumanhin ngunit ipinaalala niya sa kanya na alam na niya na siya ay isang vampira bago sinabing hindi niya talaga nakikita ang bahagi. Binuksan niya ang kanyang mga melon upang ipakita sa kanya ang rosaryo sa kanyang leeg na sinabi niyang isang selyo na nagpapanatili sa kanyang tunay na kapangyarihan ng vampira. Sinubukan niyang gamitin ang isang Duke Dennis pick-up line sa kanya at talagang hinugot ito ngunit pagkatapos ng yakap sinabi ni Mocha na in love na siya sa kanya. Siya ay nagsimulang lumapit muli para sa kanyang dugo at biglang binigyan siya ng isang sulyap sa kanyang madilim na bahagi na natakot sa kanya. Sa wakas ay napagtanto niya na wala siya sa mga Vampire Diaries habang tumatakbo palabas at inaalis ang kanyang mga gamit.
Sinubukan siyang pigilan ni Mocha at nang sabihin niyang gusto niyang pumasok sa isang paaralan ng tao hinayla siya nito pabalik at sinabing kinasusuklaman niya ang mga tao. Nag-aral siya sa isang regular na akademya sa middle school at palaging nakahiwalay dahil walang sinuman sa kanyang mga kapareha ang naniniwala sa mga halimaw. Matapos sabihing gumaan ang pakiramdam niya sa sandaling nakausap niya ito sinabi niya sa kanya na tao siya at agad itong lumayo. Nang sinubukan niyang hawakan muli sinabihan siya nito na lumayo at sinabing napupuot din siya sa mga halimaw bago tumakbo upang hanapin ang istasyon ng bus. She was trying to catch up to him nang magpakita ulit si Shizo para kausapin siya. Sinubukan niya itong paalisin muli ngunit pagkatapos ay nagbago ito sa kanyang tunay na anyo ng orc. Pagkaraan ng ilang sandali natatakpan siya ng orc slime at sinusubukang kausapin siya mula sa kanyang kabaliwan ngunit pagkatapos ay hinawakan siya ng kanyang dila at itinapon siya sa isang puno. Noon lang nagpakita si Sukuna para pigilan siya at nasample sa malapit na gilid kaya natamba siya hanggang sa hintuan ng boss. Naabutan siya ni Mocha at nagsimulang umiyak habang ipinaliwanag niya na masyadong magkaiba ang kanilang mundo para sa isang magandang relasyon sa pagitan nila. Naabutan na sila ni Shizo noon kaya sinabihan siya ni Sukuna na tumabi para makaharap niya ang 10-foot orc na parang isang tunay na alpha. Sa hindi nagulat ng sinuman halos mabali ang kanyang gulugod sa sampal ni Shizo at sinubukang sabihin kay Mocha ang isang bagay ngunit naputol niya ang kanyang rosaryo. Matapos maging pula ang everywhere nagsimula siyang sumipsip ng mga paniki at nakakuha ng instant BBL bago ilabas ang mga paniki upang ipakita ang kanyang tunay na anyo. Naninigas ang mga buto ni Shizo sa kanyang aura ngunit sinubukan pa rin itong kumilos kaya natapos na itong humikab at gumamit ng isang sipa para bumagsak ito sa batong pader. Tumayo si Sukuna upang salubungin siya ngunit nagsimulang lumabo ang kanyang paningin at nahulog siya sa kanyang mga melon. Matapos magising sa kanyang mga hita ilang sandali nakita niya ang schedule ng bus at napagtanto na mayroon siyang isang buong buwan bago siya makaalis. Nakita ni Mocha ang paglabas ng dugo kaya tinulungan niya itong linisin ito gamit ang napkin ngunit naapektuhan na naman siya nito kaya uminom ulit siya ng mabilis. Nagising siya kinabukasan matapos mapalad na makakuha ng sariling kwarto at naghanda bago lumabas para makaligtas sa panibagong araw. Nagsimulang mabaliw ang mga lalaki nang makita nila si Mocha at natuwa sa pag-aakalang gusto niya silang yakapin ngunit sinusubukan lang niyang makarating sa Sukuna. Sa ilang kadahilanan akala nilang lahat ay siya ang nakakabaliw na halimaw na nagpabagsak kay Shizo. Sa pagpunta sa paaralan huminto si Mocha upang tanungin kung okay lang ba siyang matulog sa tabi ng mga halimaw na nagtatapos sa mundo at sinabihan siyang sabihin sa kanya kung may nangyaring mali. Nawala na naman ang pakiramdam niya sa kagandahan nito nang bigla nitong sabihin sa kanya na hindi siya nagagahan bago bumagsak sa dibdib nito at humigop mula sa kanyang leeg. Matapos matakot at sabihin sa kanya na ihinto ang paggamit sa kanya bilang isang bangko ng dugo tumakbo siya palayo at huminto malapit sa isang lawa upang mag-isip ng isang paraan upang mailigtas ang kanyang sarili. Noon lang narinig niya ang isang batang babae na humihingi ng tulong at pinuntahan siya nito. Ang face card at mega melon ni Karuna ay agad na nagpa-short circuit sa kanyang utak ngunit nagawa pa rin niyang tulungan siyang makatayo. Pagkatapos ay idiniin niya ang kanyang mga melon sa kanya at pinilit siyang makipaglaban sa kanyang mga demonyo bago siya nagpasya na tulungan siyang makarating sa infirmary. Nang maglaon nagpasalamat siya sa tulong ngunit nagulat siya na alam niya ang pangalan nito at sinabi niyang magkaklase sila. Nagsimula siyang maghinala ngunit pagkatapos ay muli itong bumagsak sa kanya at sinabing ang kanyang mga melon ay masyadong mabigat bago idiin ang mga ito sa kanya at sinabihan siyang suriin ang kanilang timbang. Nasa cloud 9 na siya nang huminto ito at tinitigan siya sa mga mata niya bago sabihing magkaibigan sila at ginamit ang alindog nito para kontrolin siya bago niya ipinagpatuloy ang pagtalbog ng mga melon sa kanya. Pagkatapos niyang sumali sa kanilang kulturang PDA nagpakita si Mocha at tinanong kung sino siya. Kinokontrol pa rin ng kanyang mga melon ang kanyang isipan kaya sinabi niyang espesyal ang mga ito at ginamit ni Karuna ang isa pang hit ng kanyang alindog para mahulog siya sa klase. Sinubukan siyang pigilan ni Mocha ngunit may sinabi siya tungkol sa paggamit niya sa kanya bilang almusal na ikinadurog ng puso niya at ikinalitaw niya. Ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Karuna na layuan siya. Sa klase sinisikap ni Sukune na malaman kung bakit niya kinakausap si Mocha ng ganoon habang nakikipag-away ito kay Karuna. Nang matapos magturo si Shizuka para sa araw na iyon sinubukan niyang kausapin si Mocha ngunit nakaalis na ito at umiinom ng tumalon si Karuna mula sa hagdan at ginamit ang kanyang tukana upang i-scramble ang utak ng bawat lalaking nakakakita nito.
Matapos tapusin ang mga ito sa kanyang mga melon, sinabi ni Karuna kay Mocha na ginugulo niya ang kanyang mga plano na maging pangarap na babae ng bawat monster attacker upang maubos niya ang mga ito gamit ang kanyang succubus magic. Sinubukan ni Mocha na sabihin sa kanya na ang pagsisiwalat ng kanyang kapangyarihan ay labag sa mga patakaran ng akademya, ngunit patuloy siyang pinapagalitan ni Karuna dahil sa unang pag-ibig sa kanya ng lahat ng mga lalaki. Matapos sabihin ni Karuna na aagawin niya si Sukune mula sa kanya, nagsimula silang magtalo at lahat ng mga estudyante ay nagtipon upang manood. Sa susunod na sandali nagpakita si Sukune para kausapin si Mocha at agad na sinubukang sunggaban muli ni Karuna. Sinabihan siya nito na mag-chill out, ngunit muli nitong ginamit ang alindog nito sa kanya at nakalimutan niya ang gusto nitong sabihin kay Mocha. Pagkatapos ay sinabi niya kay Mocha na naaamoy niya ang dugo ng tao sa kanya at alam niyang iniingatan niya lamang siya para sa kanyang pagpapakain. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit pagkatapos ay nakumbinsi si Sukune na ang sinasabi ni Karuna ay totoo. Napaiyak si Mocha nang marinig iyon, kaya tumakbo siya palayo at ipinagdiwang ni Karuna ang kanyang tagumpay. Sa infirmary, kinalaunan ipinagdiwang pa ni Karuna ang kanyang panalo habang iniisip ni Sukune ang sinabi nito at biglang nagdesisyon na humingi ng tawad kay Mocha. Habang ginagamit ni Karuna ang kanyang mga melon upang i-deep free ang kanyang mga brain cells, si Mocha ay nasa labas na nagtatampo nang biglang umilo ang kanyang rosaryo at sinabi sa kanya ang tungkol sa kapangyarihan na ginagamit ni Karuna kay Sukune. Sinabi nito sa kanya ang tungkol sa isang malakas na halik na talagang gagawin siyang gulay na maaari niyang maubos ng kapangyarihan, kaya tumayo siya para iligtas siya. Sa oras na iyon gagamitin niya ang halik sa kanya, ngunit sinubukan nitong tumalikod kaya ginamit niya ang kanyang alindog upang mapanatili siya. Nang makalapit na siya ng husto sa halik, sinunggaban siya nito at naisip niyang gusto nito ang foreplay kaya niyakap din siya nito. Pagkatapos ay sinabi niyang ayaw niyang gawin ito kaya nagsimula siyang magpumiglas upang makalaya at nagsimula siyang magkwento tungkol sa kung paano niya pinagsisihan na sinabi ang mga bagay na iyon kay Mocha. Nagalit si Karuna nang marinig iyon kaya't pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan, ngunit bago niya ito mapalakpak nagpakita si Mocha at pinasabog siya palabas ng bintana. Sinusubukan niyang ipaliwanag kung ano si Karuna sa kanya nang hawakan niya ito sa kanyang buntot at kumapit si Mocha habang umaalis siya kasama ang dalawa. Masyado na niyang nilaktawan ang taildate sa Monster Fitness kaya ibinaba niya ang mga ito at nagpas siyang gamitin ang kanyang mga kuko para mapunit ang mga ito. Sa oras na itinulak siya ni Mocha kaya inilabas na lamang ng mga kuko ni Karuna ang mga puno sa likuran nila. Pagkatapos suriin siya, sinabihan siya ni Mocha na tanggalin ang rosaryo para lumaban siya, ngunit pagkatapos ng maraming pagtatangka na hatakin ito, hindi ito natinag. Papasok na si Karuna para sa pangalawang pag-atake kaya ibinaon ni Mocha ang kanyang ulo sa kanyang mga melon at sinabihan si Karuna na sa halip ay atakihin siya. Nang sabihin ni Karuna na madali siyang makahanap ng ibang tao na gagamitin bilang pagkain, sinabi ni Mocha sa kanya na nakita niya lamang si Sukuna bilang isang mahalagang kaibigan at ginaisang ang Jige-chat na nakatago sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay hinubad niya ang rosaryo at naghanda para gawin ang tama para sa kanya, ngunit pagkatapos ay nagsimula ang Vampire BBL transformation ni Mocha at naramdaman ni Karuna ang kanyang aura na tripling. Matapos makumplito ang pagbabagong anyo, binigyan siya ni Mocha ng pagkakataong tumakbo, ngunit sinabi ni Karuna na hindi siya susuko sa kanyang misyon na hanapin ang tamang lalaki na magliligtas sa kanyang lahi at pag-atake. Madaling umiwas si Mocha at hinawakan siya sa buntot bago siya sinipa sa puno at naghanda na ipadala siya sa kabilang panig. Nang magsimula siyang magmakaawa na iligtas, pumasok si Sukuna sa pagitan nila at nakiusap kay Mocha para sa kanya. Ipinaalala niya sa kanya kung ano ang maaaring nangyari sa kanya, ngunit sinabi niya na ang lahat ay nararapat ng pangalawang pagkakataon at nagsimulang umiyak si Karuna. Nagpa siya si Mocha na huwag tapusin ang kanyang pag-iral at sinabihan si Sukuna na maging mas maingat sa kanyang paligid bago isuot muli ang rosaryo at mawala ng malay habang siya ay nagbabagong anyo. Kinabukasan sinabi sa kanya ni Mocha ang tungkol sa pagdinig sa kanyang ikalawang kalahati sa selyo na nangangahulugang ito ay malamang na hamina, ngunit pagkatapos ay naalala niya ang isa pang Mocha na hindi masyadong nakakatakot at sinabi sa kanya na gusto niya siya alinman sa paraan. Naliligaw na sila sa mata ng isa't isa nang magpakita si Karuna na may dalang cookies para sa kanya at sinabing nagpa siya siyang gawin siyang napiling hinahanap niya. Agad niyang ginamit ang kanyang mga melon para patayin ang kanyang utak at sinimulang tanggalin ang kanyang mga braso kay Mocha. Pagkalipas ng ilang linggo, lumabas ang mga resulta ng pagsusulit sa kalagitnaan at halos hindi pumasa si Sukune dahil sa kanyang 200 megabytes na utak sa pagpoproseso.
Habang ang iba pang mga halimaw ay nasa sabik na maging mga mag-aaral pa rin pagkatapos ng muntik na pagbagsak, si Mocha ay kabilang sa mga nangungunang estudyante at iniwan silang lahat na gulat habang siya ay naglalakad sa bulwagan. Ang Otikis ay nagsimulang walang kahihiyang sumingit muli, ngunit nakita niya si Sukuna at agad na tumakbo upang salubungin siya. Pagkatapos ay pinuri niya ang kanyang Einstein level na IQ at nag-alok siya na tulungan siyang mag-aral para sa susunod na pagsusulit. Habang sila ay nakatitig sa kaluluwa ng isa't isa at pinapakulo ang natitirang mga lalaki sa paninibugho, isang batang babae na may isang bagay para kay Mocha ang lihim na nahuhumaling sa kanya. Noon lang dumating ang kanyang class president at ang kanyang mga anak na lalaki upang batiin siya sa pagtop sa buong klase sa mga pagsusulit. Matapos tingnang mabuti ang kanyang mga espesyal na kasuotan at damit, sinabi nila na ang kanyang cosplay ay labag sa mga patakaran. Pagkatapos ay nagsimula silang tumawa sa kanya, kaya naghulog siya ng mga mangkok sa kanilang mga ulo at nagsimulang tumawa. Biglang sinugod siya ng class president para salakayin siya, ngunit nagpakita si Mocha at pinigilan siya. Tumakbo rin si Sukuna para tumulong at lahat ng iba pang estudyante ay nagsimulang manood. Kaya't nagpa siya ang pangulo ng klase na umatras at may sinabi tungkol sa pagkamuhi sa uri ni Yukari bago umalis. Sa tanghalian mamaya, naalala ni Mocha na si Yukari ay ang batang babae na lumaktaw ng mga grado upang maging kaklase nila dahil ang lakas ng pagproseso ng kanyang utak ay naging pipi si Isaac Newton. Matapos purihin ni Mocha ang kanyang damit, nagsimula siyang magsabunot at biglang sinabing mahal niya siya bago itinulak siya sa kanyang upuan at sinubukang i-pop ang kanyang mga melon. Patuloy na pinipigilan ni Sukuna ang kanyang mga tumutulo na mga selula ng utak hanggang sa pinalabas ni Yukari si Mocha upang madala nila ang mga bagay sa susunod na antas. Gulat na pinagmamasdan ni Yukari ang natitirang bahagi ng araw sa mga melon ni Mocha at pinag-uusapan ang lahat ng masasayang bagay na gagawin nilang magkasama. Tumakbo si Sukumet para humingi ng mga sagot at agad siyang sinimulan ni Yukari na lechon dahil sa pagiging isang walang talento na beta na nag-akala na mayroon siyang sapat na aura point para aibag ang isang body tulad ni Mocha. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng isang sulyap sa kung ano ang plano niyang gawin kay Mocha at ginamit ang kanyang kapangyarihan para salakayin siya ng lahat ng nasa locker ng janitor. Hindi naintindihan ni Mocha ang kanyang kapangyarihan, kaya sinabi niya sa kanya na isa siyang mangkukulam, at habang ipinapaliwanag niya ang kanyang mga plano para sa mga taong tulad ni Sukuna, ang presidente ng klase at ang kanyang mga anak na lalaki ay nakikinig at nagsimulang magplanong ibaba siya. Nang maglaon si Sukuni ay nasa infirmary, pinagamot ni Kiruno ang kanyang mga sugat at sinabi sa kanya ang nangyari. Nakadapa siya pagkatapos at sinabi sa kanya ang tungkol sa masamang reputasyon ni Mocha sa klase habang lumalapit kasama ang kanyang mga nakalawit na melon na nakakaapekto sa kanyang kakayahang mag-isip ng maayos. Nasa tabi ng bintana si Yukari noong panahong iyon at nagpas siyang gumamit ng manika para kontrolin si Sukuni bilang bahagi ng kanyang plano na ilayo siya kay Mocha. Nang makarating si Mocha sa infirmary, nakita niyang pinipiga niya ang buhay mula sa mga melon ni Kiruno at sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit tumalikod siya at inakusahan si Kiruno na ginagamit ang kanyang alindog sa kanya. Bumangon siya para ipagtanggol ang sarili, ngunit nanatili ang mga kamay nito at nabuksan ang kanyang tuna pie. Matapos makita ang banal na butas, pumutok ang kanyang utak at makalipas ang ilang segundo, si Mocha ay nagsimulang magalit habang siya ay nagpupumilit na magpaliwanag, ngunit pagkatapos ay nagsimulang tumawa si Yukari at sinabi sa kanila na siya ang nasa likod nito. Pagkaraan ng ilang sandali ng klase, nagalit siya at sinusubukang pag-alitan siya, ngunit patuloy siyang ipinagtanggol ni Mocha mula sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang random na kalokohan ng mga tao ay magpapalungkot sa kanya, ngunit sinabi niyang okay siya sa kanyang sarili kaya hindi niya kailangang makitungo sa mga taong mababa ang IQ na tulad niya. Nang may maramdaman siyang iba sa boses nito, binagsak niya ang isang palayok sa ulo nito at tumawa ng tumakbo. Sinubukan niyang habulin pero hinaila ulit siya ni Mocha kaya nagalit siya at sinabing siya ang masyadong maluwag sa kanya. Habang tumatakbo siya, inisip ni Yukari ang lahat ng pagkakataong kinasusuklaman siya ng kanyang mga kaklase at pinaiyak siya hanggang sa makalabas siya. Noon lang nakabunggo siya ng class president niya bago dumating ang mga anak niya at sinundo nila siya para ibigay sa kanya ang pinaplano nilang parusa. Bumalik sa klase, ipinagtatanggol pa rin siya ni Mocha at hindi rin natitinag si Sukumi sa kanyang galit kaya tumakbo siya upang tulungan si Yukari ng mag-isa. Sinabi sa kanya ni Kiruno ang tungkol sa kasaysayan ng mga mangkukulam at ipinaliwanag kung paano sila kinasusuklaman ng mga tao at ng iba pang mga halimaw.
Bigla niyang napagtanto na malungkot din siya gaya niya at tumakbo siya para tulungan siya ngunit noong panahong iyon dinala siya ng pangulo ng klase at ng kanyang mga anak sa isang maulap na lugar sa kakahuyan para parusahan. Matapos magpalat sa kanilang tunay na anyo ng Illuminati Lizardmen sinabi nila sa kanya na siya ay isang mantsa sa reputasyon ng kanilang klase. Nang marinig niya iyon naalala niya ang araw na iyon narinig niya ang ilang mga batang babae na nagchichismis tungkol sa kanya at ibinaba ang kanilang mga palda bago sinabing kinasusuklaman din niya ang mga ito nang may luha sa kanyang mga mata. Sinimulan niyang i-activate ang isang spell upang alisin ang mga ito ngunit pagkatapos ay binasag niya ang kanyang wand gamit ang kanyang mga ngipin at naghanda silang gawing hilaw na steak. Sa sandaling iyon nagpakita si Mocha kaya nagpasya silang tikman ang kanyang balak sa halip ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang magbigay ng isang talumpati kay Yukari at tumabi sila upang hayaan siyang matapos. Matapos niyang sabihin kay Yukari na huwag mag-alala na muling malungkot at yakapin ang kanyang mga luha na alala ng presidente at ng kanyang mga anak ang orihinal na plano na kainin silang dalawa ngunit pagkatapos ay kinuha ni Yukari ang unang kagat mula sa kanyang buntot. Sinubukan niyang buksan ang loob nito ngunit iniligtas siya ni Tsukimi at halos mapunit ang kanyang gulugod. Humingi siya ng paumanhin sa pagkapuot sa kanya at sa una ay sinubukan niyang itulak siya ngunit pagkatapos ay nakita niya ang kanyang mga sugat at nagpasya na hayaan siyang panatilihing kanyang kalasag ng karne. Sumunod ang mga butiki para tapusin sila ngunit sa kabutihang palad nagpakita rin si Car Uno at dinala sila sa ligtas na lugar. Naghanda ang mga butiki para sa pangalawang pag-atake kaya sinubukan ni Tsukimi na protektahan si Yukari ngunit nagsimulang sumakit ang kanyang sugat at habang sinusubukang tulungan siya ni Mocha hinugot niya ang isang rosaryo. Pagkatapos niyang magbago na pagtanto ng class president na Dom Obol ang laki ng kanyang vanilla buns at nagpas siyang itoon siya ngunit sa isang iglap ang kanyang mga anak na lalaki ay natamba sa mga puno. Pumunta siya sa likuran niya para bigyan siya ng pagkakataong sumuko ngunit tumalon siya pabalik at nagpas siyang umatake kaya sinipa niya ang kanyang mga ngipin at pinalipad siya sa lawa hanggang sa malunod siya. Tinanong ni Yukari kung bakit sila nagtagal upang protektahan siya kaya sinabi sa kanya ni Sukuna ang tungkol sa kanilang patakaran na bantayan ang mga potensyal na miyembro ng buhok at nagsimula siyang umiyak. Pagkaraan ng mga araw nag-uusap sina Car Uno at Mocha tungkol sa kung paano nakipag-ayos si Yukari sa kanyang mga kaklase nang makarating sila sa klase at natagpuan itong nakayakap kay Sukuna. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang klase ay nasa tabi lamang ng pinto bago ihayag na siya ay nahulog din sa pag-ibig kay Sukuna nagsimula ng isa pang pagtatalo tungkol sa kung sino ang kanyang pangunahing baby hottie. Isang buwan na ang lumipas mula noong unang makarating si Sukuna sa akademya at mayroon na siyang 3 hotties na nakikipaglaban para sa kanyang magnum. Tila hindi na gumanda ang kanyang buhay ngunit sa ilang kadahilanan na zone out siya sa klase at hindi marinig na tinatawag siya ni Shizuko hanggang sa nagsimula siyang mag-crash out. Sa bubong tinanong ni Mocha kung ayos lang siya at sinabi niyang okay lang siya kaya sinimulan nila ang kanilang pang-araw-araw na pagtitig hanggang sa humingi siya ng dugo at nag-ambala sila ni Car Uno. Tinanong niya kung araw-araw na kumukuha ng dugo si Mocha at sinubukan niyang tanggihan ito ngunit iba ang kwento ng sobrang dehydrated na mukha ni Sukuna. Ipinagtanggol niya si Mocha sa pagsasabing natural lang niyang inumin ito kaya nagpa siya si Car Uno na gawin din ito at nagsimulang gamitin ang kanyang mga melon para mapainit siya. Pero pinigilan siya ni Mocha para maging clap toy niya. Nang maglaon iniisip ni Sukuna ang kanyang nakapanlulumong kahinaan sa paglabas ng pigilan siya ng 3 umiiyak na simp at sinabing siya ang kanilang pangunahing kaaway. Halos hindi niya alam kung sino sila kaya nagpalit sila ng mga damit at sinabi sa kanya na sila ay bawat solong presidente ng fan club na nakatuon sa pagsamba sa mga babae. Si Kuzo ay adik kay Mocha, si Terra ay adik kay Car Uno at si Naga ang adik kay Yukari. Sinubukan ni Sukuna na tumakas mula sa kanilang nakaka-aura draining na performance ngunit pinigilan nila siya at sinimulan siyang bugbugin habang sinasabing siya ay masyadong mahina para makasama ang mga babae. Nang biglang maubos ang laman ng mga basurahan sa kanilang mga ulo nakita ni Naga si Yukari na paparating upang iligtas siya at nabaliw. Dumating din sina Mocha at Car Uno para tumulong kaya sinubukan ni Yukari na gamitin ang kanyang mahika para tapusin sila ngunit pinigilan siya ni Sukuna at kinuha ang isang balde sa utak. Ginamit ng mga lalaki ang pagkakataon para makatakas at sinubukan silang habulin ni Car Uno ngunit pinigilan niya ito at sinabing okay lang siya. Sa boys' dorm ng gabing iyon sa katunayan ay hindi siya okay ngunit hinahawakan niya ito tulad ng isang G at ginugol ng ilang minuto sa pakikipag-usap sa kanyang telepono dahil wala siyang ibang mapagsasabihan. Samantala ang Beta Otekes ay nasa fan club na sumasamba sa mga babae at pumapalakpak sa kanilang mga larawan.
Pagkaraan ng mga araw ng tanghalian sinabi ni Yukari sa kanila na sinusubaybayan siya ni Naga upang makakuha ng mga larawan na maaari niyang kantahin sa gabi. Nagkaroon din ng katulad na karanasan si Karuno kay Terra noong araw na naramdaman niya ang creepy vibes nito habang nakatitig ito sa kanya. Habang gumagalaw ang kanyang mga melon papunta sa klase, ang mga panginginig na dulot ng kanyang tiyan ay naging dahilan para mahirapan siyang hindi pansinin at sinimulan siyang matakot. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-pop up kahit saan siya pumunta, kaya tinanong niya kung okay lang sa kanila na simulan ang pagpaplano na ipadala sila sa halimaw na langit. Nang iminungkahi ni Karuno na ay escort si Sukuna para sa kanyang proteksyon, sinubukan niyang sabihin sa kanila na huwag mag-alala tungkol dito, ngunit ganoon din ang ideya ni Yukari at naisip nila na maaari nilang alisin ang kanilang mga stalker sa susunod na subukan nilang tambangan siya. Sinusubukang tulungan siya ni Mocha at halos mawala ang katotohanan tungkol sa kanyang kawalan ng kapangyarihan. Nang sinubukan niyang iligtas ang kawalang-galang, nawala na siya ng masyadong maraming aura point at nagpas siyang umalis, kaya hinabol niya ito para humingi ng tawad. Sinubukan niyang sabihin sa kanya na ayos lang na maging mahina, ngunit sinabi niyang hindi niya gusto na laging nililigtas nila at tumakas. Nang gabing iyon umalis siya sa kanyang silid pagkatapos magsulat ng isang liham at si Yukari ay nasa labas na nagwawalis nang siya ay dumaan habang papalabas. Agad siyang tumakbo upang sabihin kay Mocha na pagkatapos ay napagtanto na ito ang araw na lalabas ang bus pabalik sa mundo ng mga tao at alam kung saan siya pupunta. Maya-maya naghihintay siya sa bus stop nang dumating ang Beta fanboys. Wala na sila sa campus, kaya napagdesisyonan nilang ipakita sa kanya ang kanilang tunay na anyo ng halimaw at kahit papaano ay nagawa nilang magmukhang mas malala pa kaysa noong nagpapanggap sila bilang tao. Bago niya maigisa ang mga ito, sinabi nila sa kanya na tanggap na nila ang kanilang mga negatibong aura personalities at walang restless nature bago siya hinaypa ni Kuzo at binalot siya ni Naga sa kanyang leeg. Matapos subukan ni Tere na sipsipin siya sa kanyang tiyan, sinimulan nilang lahat na alisin siya sa kanyang paghihirap, ngunit pagkatapos ay nagpakita ang mga batang babae at sinabi sa kanila na alisin ang kamay sa kanya. Matapos ihulog ni Karuna ang mga ito, sinugod niya ito at hinayla siya palayo sa kanila bago ginamit ni Yukari ang kanyang kapangyarihan para sugpuin ang kanyang pagkahulog. Nalungkot siya tungkol sa muling pagliligtas, kaya sinampal ni Sukuna ang kanyang utak sa lugar at ipinaalala nilang lahat sa kanya ang mga misyon ng pagpapakamatay na ginawa niya upang iligtas sila. Nang makitang pinapagaan siya ng mga ito tungkol sa pagiging nutjob, nagalit ang mga obsessed stalkers nila. Hinabol ni Naga si Yukari gamit ang kanyang leeg habang ang tumutulo na tiyan ni Terra ay natroma kay Karuna at si Kuzo ay nag-spray kay Mocha ng isang kaina hinalang malagkit na substance. Sinubukan ni Sukuna na pigilan sila sa isa sa kanyang mga pep talk para makuha sila sa tamang headspace, ngunit nakalimutan niya na sila ay brain-dead psychos at ipinaalala lang sa kanila na siya ang kanilang arch-nemesis. Pinagsama-sama nila ang kanilang mga katawan upang maging isang higanting malagkit na slob at pinalipad siya ng isang sampal. Sinubukan siyang tulungan ni Sukuna, ngunit nagpa siyang maging isang beses na nag-iipon at nauwi pa rin sa paghugot ng rosaryo. Pagkatapos niyang mag-transform, agad na sinimulan ng mga lalaki na sambahin ang kanyang kagandahan at habang tumatakbo sila upang tingnan ng malapitan, tinalakay niya ang plano sa mga batang babae. Umalis si Karuna at nawalan sila ng balanse sa pamamagitan ng isang sipa at ginamit ni Yukari ang kanyang mahika para trip sila na nagbigay kay Mocha ng pagbubukas upang sipain sila sa itaas na kapaligiran at pilitin silang maghiwalay. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang kabiguan, sinabi ni Mocha kay Sukuna na itigil ang pag-iisip tungkol sa pag-alis dahil siya ang kanyang pinagkukunan ng pagkain at hinawakan din ng mga babae ang kanyang braso upang kumbansihin siyang manatili. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na hindi talaga siya nagplanong umalis at gusto lang niyang hilingin sa driver ng bus na magpadala ng ilang sulat pabalik sa kanyang mga magulang. Nang magpakita ang driver at makuha ang mga sulat, pinuri niya si Sukuna sa pagkakaroon ng sapat na bola upang manatili at umalis. Matapos isuot muli ni Mocha ang rosaryo at hinimete sa kanyang mga bisig, inilabas niya ang kanyang telepono at nagpa siya na mawala ito dahil wala nang saysay na itago ito. Sa klase kinabukasan, ibinunyag ni Shizuka na ang isang teleponong kumukonekta sa kaharian ng tao ay na-set up at ang bus ay magsisimula ring magpakita ng isang beses sa isang araw. Matapos ang muntik na namang pagkabunggo ay naupo siya at tinawag siya ni Mocha para simulan na naman nila ang kanilang titigan hanggang sa sumubsob siya para uminom. Sa isang laban sa football na dinaluhan ng buong paaralan, hinawakan ni Sukuna ang bola na parang tinuturuan niya si Mabop at sinigawan ng lahat ng babae ang kanyang pangalan bago niya nai-score ang goal.
Di nagtagal pagkatapos nito nakilala niya si Mocha sa ilalim ng isang puno upang magkaroon ng isang romantikong make-up session. Napagtantong inuubos na niya ang huling dugo nito tumigil siya sa panaginip at humiwalay. Habang tumatakbo siya sa unahan at sinabihan siyang makipagkita sa kanya sa klase umaasa siyang ganoon din ang nararamdaman niya ngunit gusto lang talaga niya ang lasa ng kanyang kaloob-looban. Sa klase ng maglaon sinabi sa kanila ni Shizuka na nagdaragdag ang akademya ng mga club sa kurikulum at agad niyang sinimulan ang pagpapantasya tungkol sa kanyang pag-iibigan ng football star kay Mocha. Habang ginagapang niya ang mga ito ipinaliwanag ni Shizuka na kailangang matutunan kung paano gumagana ang lipunan ng tao para madali silang makihalubilo. Nang ipaalala niya sa kanila na laging itago ang kanilang tunay na anyo itinuro ng isa sa mga estudyante ang kanyang buntot at agad na nakuha ang kanyang buntot. Pagkatapos ng mga klase kinaladkad ni Mocha si Sukuna para maghanap ng club ngunit lahat sila ay natakot sa kanya at sinubukan ng huli na pilitin ang kanyang lip potion sa kanyang lalamunan para makasama siya sa kanila. Nagsisimula ng mawala ng pag-asa si Sukuna sa paghahanap ng regular na club nang ipahayag sa kanila ng isang smoke hot body ang swimming club. Habang nagtitipon silang lahat para makita siya sinabi ni Tamaw sa kanila na ang unang taong sasali ay makakakuha ng GOK 5,000 bilang isang welcome gift at tinanong kung gusto ni Sukuna na sumali. Pagkatapos ay sinabi niya kay Mocha na ito ay isang magandang ideya at binago ang kanyang football romance dream sa isa kung saan pareho silang nakatagpo ng pag-ibig sa swim team. Pagkatapos niyang sabihin sa kanya na ihinto ang paggawa ng mga katakot-takot na mukha nagpa siya siyang tingnan ito ngunit may sinabi siya tungkol sa hindi magandang paggamit ng tubig. Sinabihan siya ni Tamaw na tanggalin siya at nangako na personal siyang ipapadala sa langit kasama ang kanyang lalamunan kaya nagpa siya si Mocha na sumali din. Ilang sandali pa 3 kilabot ang sumulpat upang panoorin ang mga babae sa club habang si Mocha ay nakaupo sa tabi ng bakod unti-unting nawawala sa kanyang isip habang pinapanood si Sukuna na kumukuha ng swimming lessons mula kay Tamaw. Matapos niyang maramdaman ang pagtitig ni Mocha pinalala ni Tamaw ang mga bagay para sa kanya sa pamamagitan ng pagpindot sa kanyang mga melon sa kanyang likod at sa wakas ay naitulak ng kanyang ekspresyon ang huling button ni Mocha. Pinagalitan siya nito sa pagsali sa club para lang makipagkita sa mga buddies at nagpas siyang umalis kaya sinubukan niyang pigilan ito at sinabuyan siya ng tubig. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Tamayo na huminto sa pag-arte na parang isang tinutubuan na sanggol at magwiwisik pa ng tubig para itaboy siya. Sa susunod na sandali ay tumalon si Kiruno at nilapag ang kanyang mga fish cake sa kanyang mukha bago bumati at bumagsak sa tubig. Sumunod na pumasok si Yukari at sinubukang basagin ang kanyang ilong gamit ang flat surface na tinatawag niyang melon. Agad na sinimulan ni Kiruno na isiksik ang kanyang braso sa kanyang mga melon habang humihingi ng mga aralin sa paglangoy at pinalakas ang kanyang espada. Sinubukan niyang sabihin sa kanya na magpalamig ngunit pagkatapos ay sinimulan niyang habarin ang kanyang swimsuit at pinirito ang kanyang mga receptor ng dopamine. Lihim niyang pinaplano na sa wakas ay gawin siyang laruan ng palakpak kaya lumipat siya sa panunokso sa kanyang mga vanilla cake ngunit pagkatapos ay ginulo siya ni Yukari sa sarili nitong plano na pigilan si Kiruno. Habang lumuluha ang creepshow na simps pinatalbog ni Kiruno ang kanyang mochas para ipakita kay Yukari na hindi siya tugma sa kanya. Matapos sabihin sa kanya ni Yukari na malamang na lumulubog na sila ay sinimulan nilang hilahin ang anit ng isa't isa at sinubukang tumulong ni Sukuma ngunit napag-alitan siya at nagsimulang isipin si Mocha. Nakarating lang siya sa isang eskinita noon at bumagsak bago ang rosaryo ay nagpaalala sa kanya ng mga panganib ng tubig habang siya ay nagsimulang kumikinang. Habang si Mocha ay nakikitungo sa mga epekto ng pagpapalam sa isang lalaki na nakawin ang kanyang puso palayo ay nagpa siya si Yukari at Kiruno na magsimula ng isang paligsahan sa koponan sa swimming club. Matapos maipakita ang kanilang mga plano para sa mga lalaki at homanin ang isa't isa sa maraming laro nakipagbunutan sila at nagpas siyang tapusin ito sa isang laban ng manok. Dahil sa pagkakaroon niya ng labis na estrogen nalampasan ni Kiruno si Yukari kaya sinimulan niyang kagatin ang kanyang melon. Buong araw si Sukuma sa pagdidiin sa tabi ng pool kaya pinuntahan siya ni Tamna at hinayla siya palayo upang makatulong na mabawasan ang kanyang mga alalahanin sa kanyang balak at sa wakas ay nagamit ni Yukari ang mga mega melon ni Kiruno laban sa kanya. Pagbalik sa eskinita nagsimula ng lumala ang kalagayan ni Mocha ngunit sinubukan pa rin niyang bumalik sa pool. Sinabi ng Rosario sa kanya na ang pakikipagrelasyon kay Sukuma ay isang masamang ideya ngunit sinabi niyang mas kilala niya ito at nagpa siya na ipagsapalaran ang lahat para makasama siya sa buong araw.
Noon ay binibigyan na ni Tamna ng mga aralin sa paglangoy si Sukuma ngunit hindi pa rin ito sapat para tumigil siya sa pag-iisip tungkol kay Mocha. Pagkatapos ay ginawa niya itong tumutok sa kanyang mga melon at nagsimulang magsalita tungkol sa kung paano siya palaging may nararamdaman para sa kanya at gusto ang kanyang glizzy ngunit sinabi niya sa kanya na ang kanyang puso ay pag-aari ng iba. Sinubukan niyang umalis ngunit pagkatapos ay isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga melon at tumanggi siyang bumitaw. Ang susunod na sandali ang iba pang mga batang babae sa club ay nagsimulang sumipsip ng lakas ng buhay ng lahat ng mga lalaki sa pool. Nang malaman ni na Yukari at Kiruno humingi ng paumanhin si Tema sa panlilinlang sa kanila at ipinaliwanag na ito ay isang kinakailangang kasamaan upang matiyak na ang mga sirena na tulad nila ay nakaligtas. Bago pa makagalaw si Sukuma ay pinigilan niya ito at sinabing espesyal siya sa kanya dahil naaamoy niya ang tunay nitong pagkatao. Nang ang iba pang mga sirena ay nagsimulang umikot sa kanila Yukari at Kiruno sinubukang tumulong ngunit sila ay nalampasan. Sa susunod na sandali ay nagpakita si Mocha at sa una ay nag-alinlangan dahil sa tubig ngunit matapos makita si Tamna na malapit nang lumubog ang kanyang mga ngipin sa kanya ay tumalon siya at nagsimulang lumipad ang mga spark sa pool. Tinawag siya ni Tamna na bobo dahil sa pagtalon at sinabi ng mga babae kay Sukuma na hindi siya magtatagal sa tubig ngunit pinipigilan siya ni Tamna hanggang sa malunod si Mocha. Matapos pigilan ni Kiruno si Tamna ay lumangoy si Sukuma para iligtas siya at hinugot ang rosaryo para buhayin ang kanyang pagbabago sa ilalim ng tubig. Sa sandaling pumasok siya sa kanyang tunay na anyo nagsimula siya ng isang whirlpool upang gumawa ng isang dramatikong pasukan ngunit alam ni Tamna na hindi pa rin siya makatiis ng tubig at ginawa ang iba pang mga sirena sa pagwiwisik sa kanya upang mabawasan ang kanyang lakas. Ibinagsak ni Kiruno ang kalahati sa kanila habang ginamit ni Yukari ang kanyang mga mangkok sa iba para mahawakan ni Mocha si Tamna. Sinabi sa kanya ni Tamna na walang kabuluhan ang pagsisikap na talunin ang isang sirena sa kanyang sariling teritoryo ngunit sinabi ni Mocha na madali siya at sinabi sa kanya na gawin ang kanyang pinakamahusay na pagbaril. Buong bilis na lamusong si Temo sa tubig para tapusin siya ngunit tumalon si Mocha kasama niya. Tinawag siya ni Mocha na bobo dahil sa pag-alis sa teritoryo niya at gumamit ng dropkick sa mukha para bumagsak siya sa fishnet. Pagkababa ni Mocha ay lumuhad si Mocha para mabawi ang kanyang lakas at nang subukang tulungan siya ni Sukuma ay sinampal niya ito at tinawag siyang makasarili bago umalis. Kinabukasan ay umuulan kaya hindi siya sumipot sa mga klase at palagi siyang iniisip nito sa buong oras. Si Shizuka ay nagpapahinga sa tabi ng pool makalipas ang isang araw nang marinig niya itong humihingi ng tawad sa kanya para sa nangyari. Sinabi sa kanya ni Mocha na okay lang kung gusto niyang sumali sa swimming club at sinabing i-cheer siya nito mula sa stand. Tumanggi siyang bumalik sa club para ilayo siya sa tubig at pilit niyang binago ang isip kaya iminungkahi ni Shizuka na sumali sa newspaper club. Pagkatapos nilang tanggapin ay natuwa siya na sa wakas ay magkaroon ng mga miyembro ngunit pagkatapos ay narinig nilang tumatakbo sina Yukari at Karuna habang humihiling na sumali. Habang nagdiwang si Shizuka na may paglangoy ay nasa sabik si Mocha na sa wakas ay magkaroon ng club na ibabahagi sa kanya at sa mga babae. Nagkaroon ng full blood moon ng gabing iyon at isang babaeng estudyante na katatapos lang gumamit ng pool ay nagsisikap na magpalit ngunit pagkatapos ay naramdaman niyang may nag-eespiya sa kanya. Ang isa pang estudyante ay nagbibihis sa dorm mamaya at natiktikan din ng mahiwagang kilabot. Nagsimula ang sumunod na linggo sa paghingi ni Mocha kay Sukuma ng ilan sa kanyang dugo at kinuha ito bago siya makagawa ng pangungusap. Pagkatapos ay itinabi niya ito sa pamamagitan ng pagtulo ng kanyang mga ugat upang tumuon sa lasa. Kagagaling pa lang niya nang magpakita si Karuna at sinabi sa kanya kung gaano siya kasabik na magsimulang dumalo sa mga pulong ng club kasama niya bago siya masuffocate ng kanyang mga melon. Nagpakita rin si Yukari at sinubukan siyang nakawin ngunit tumanggi si Karuna na palayain siya at nagsimulang makipagduel sa isip kay Mocha hanggang sa sinabi ni Yukari sa kanila na susundan na ni Sukuma ang liwanag. Sa club magsisimula na sana si Shizuka sa pagpupulong ngunit pagkatapos ay nakita nilang walang ibang miyembro at tinanong siya tungkol dito. Pagkatapos ay sinabi niya na may isa pang miyembro na nagpakita sa oras para ipakilala niya siya. Dahil sa aura ni Jean parang mga lirio ang buong kwarto nang pumasok siya at binigyan ang mga babae ng mga bulaklak habang hinahampas sila ng mga palso na kapantay ni Duke Dennis at tuluyang nakaharang kay Sukuma. Sinabi sa kanila ni Shizuka na siya ay isang senior na maaari nilang tanungin tungkol sa grupo bago lumabas para sa isang pulong ng mga kawani at iniwan siyang hawakan ang iba.
Pagkaraan ng ilang sandali ipinaliwanag niya ang layunin ng club na laging nangunguna sa lahat ng nangyayari sa akademya bago magtanong kung mayroon silang anumang mga katanungan o kwento na dapat pag-usapan. Sinabi sa kanila ni Karuna ang tungkol sa isang taong kilala bilang Pipong Tom. Ito ang gumagapang na sumisilip upang makitang nagbabago ang mga babae at walang nakahuli sa kanya kaya nanatiling lihim ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos niyang magmungkahi na maglaro ng mga detective ay pumayag si Jean dito at sinabing kailangan nilang magsimula sa pagkuha ng anumang impormasyon sa Pipong Tom. Sa susunod na sandali ay sinusubukan ni Karuna at Moko na maglagay ng mga poster habang si Jean ay nakatayo sa likuran nila at pinapataas sila para sa ilang kadahilanan. Si Yukari ay nagpakita upang tumulong ngunit sinabi niya sa kanya na maghintay hanggang sa magsimula ang kanyang mga hormone sa paglaki bago subukang tulungan siya sa anumang bagay. Nang magpakita si Sukuna na may dala pang mga poster ay nakita niya si Jean na nakasquat na nanunood sa mga babae at nilapitan niya para makita kung ano ang ginagawa niya. Matapos makita ang kanilang mga espesyal na kasuotan at umihip ng fuse sa kanyang ulo ay hinaranggan niya si Jean at humingi ng paliwanag. Sinabi ni Jean na sinusubukan niyang mag-inat ngunit mas alam ni Sukuna at humingi ng mga sagot kaya sinubukan niyang gamitin ang kanyang aura para mawala ang lahat. Nang tanungin ni Moko kung ano ang nangyayari ay sinabi ni Jean sa kanila na nakatitig si Sukune sa kanilang mga balak at bigla silang namulat sa sarili nilang dalawa. Bago niya maipaliwanag ang kanyang sarili sa kanila ay pareho silang naglapat ng ngipin at umalis si Yukari kasama si Karuna upang makalayo sa kanya. Sinubukan niyang magpaliwanag kay Moko ngunit nilagpasan siya nito at sinabing kinasusuklaman niya ang loob nito bago tumakbo. Nasa kwarto siya ng mga babae ilang sandali pa at tinitingnan kung malinis ang suot niya bago nagsimulang magsalita ang kalahati niya sa pamamagitan ng rosaryo at sinabihan siyang mag-ingat sa paligid ni Jean. Ang gabing iyon ay isa na namang full blood moon at ginugol niya ito sa bubong na obsessively nanunood kay Moko habang ito ay natutulog. Kinabukasan ay sinubukan siyang kausapin ni Sukune habang papunta sa klase ngunit nagpasya siyang gawin itong magtrabaho para sa kanyang kapatawaran. Habang ang ilang mga batang babae sa dressing room ay nag-uusap tungkol sa kung paano nagustuhan ni Moko na halikan si Sukune Jean ay nakikinig at nagsimulang mabaliw habang iniisip ang lahat ng mga kulturang aktibidad na maaari nilang isagawa sa isa't isa. Narinig ng mga babae ang kanyang sigaw at agad na nagtungo upang tingnan ngunit sa kasamaang palad ay dumaan si Sukune sa pinakamasamang posibleng oras. Habang tinatanong siya ng mga babae ay nasa bubong si Jean at nag-iisip bago inalala ang sinabi ni Moko tungkol kay Sukune noong nakaraang araw at nakaisip ng perpektong plano. Nang maglaon ay sinubukan ni Sukune na ipaliwanag ang kanyang sarili sa mga babae ngunit tumanggi silang maniwala sa kanya. Nasa labas na siya ng klase ilang sandali nang magpakita si Jean at sinabing naniwala siya sa kanya bago sinabing mayroon siyang perpektong plano para patunayan ang pagiging inosente ni Sukune. Matapos makarating sa likod ng gusali ay sinabihan siya ni Jean na tumingin sa isang bintana at sinabing iyon ang makakalutas sa lahat ng kanyang mga problema ngunit si Sukune ay nag-aalinlangan kaya sinaktan siya ni Jean ng $1,000,000 na ngiti at agad niyang sinimulan ang paghila ng drum. Aakyat pa siya nang sabihin sa kanya ni Jean ang nararamdaman niya para kay Moko. Sinubukan siyang tanungin ni Sukune kung ano ang ibig niyang sabihin ngunit napagtanto niyang nakatitig siya sa silid ng pagpapalit ng babae at mabilis siyang kinunan ni Jean ng litrato bago sinabing i-frame siya para masira ang relasyon nila ni Moko. Bago pa niya ito matanong kung bakit siya nakita ng mga babae at halos nawala si Jean na iniwan siya sa awa ng isang galit na batang babae na nag-iisip na siya ang Pipong Tom. Sinubukan niyang ipaliwanag ang sarili sa kanila nang magpakita si Moko at tinanong kung totoo. Sinabi niya lang sa kanila na umakyat talaga siya sa drum para tumingin ngunit hindi siya pinatapos at tumakbo si Moko sa pag-aakalang totoo ang mga chismis habang sinimulan siyang bugbugin ng mga babae. Nang maglaon ay sinabi ni Yukari kay Kiruno ang tungkol dito ngunit hindi siya makapaniwala na gagawin niya iyon kaya nagpasya silang dalawa na magsimula ng pribadong investigasyon. Paglubog pa lang ng araw ay nasa bubong na si Moko habang nag-iisip ng magpakita si Jean para ipamoka sa kanya ang balikat na maiiyak siya. Hindi pa rin siya makapaniwala na si Sukune ang Pipong Tom pero sinabihan niya itong kalimutan na siya bago siya sunggaban at sumandal para halikan. Pagkatapos niyang itulak siya palayo ay ibinigay niya sa kanya ang mga larawang kinuha niya at sinabing may nagpakalat nito matapos siyang mahuli sa akto. Nahihirapan pa rin siyang maniwala na kayang gawin ni Sukune ang lahat kaya itinulak niya ito sa kanyang mukha at sinabing lumayo na siya sa pagtulak ng mga drum para lang tingnan ang mga babae.
Maya-maya lang ay nagpakita sina Kiruno at Yukari na mukhang kalalabas lang nila sa isang Sherlock Holmes convention. Kinuha nila ang mga larawan at tinanong kung paano niya nalaman na gumamit ng drum si Sukune kung wala ito. Sinabi niya na ito ay dahil nagpunta siya doon minsan pagkatapos nilang mahuli si Sukune at sinabing ito ang kanyang unang pagkakataon na pumunta doon. Nang tanungin ni Yukari kung paano niya nalaman na inilipat ni Sukune ang mga tambol, sinabi niyang orihinal na nasa ibang lokasyon ang mga ito at ipinaalala ni Kiruno sa kanya ang kanyang pag-aangkin na wala siya roon noon. Pagkatapos ay pinagsama-sama ni Yukari ang kanilang kasalukuyang mga haka-haka at sinabi niyang wala silang kabuluhan dahil hindi siya nito inilagay sa pinangyarihan ng krimen. Pagkatapos ay sinabi nila sa kanya na ang mga drum ay aktwal na inilipat pagkatapos nabugbugin ng mga babae si Sukune na nangangahulugang walang ibang nakakita sa kanila. Nakita rin talaga siya ni Shizuko na inililipat ang mga drum sa bintana bago ang nangyari at dahil doon ay nabusted nila siya dahil sa pagtatangka niyang iframe si Sukune. Matapos lumabas ang mga larawan mula sa kanyang gabi-gabi na mga sesyon ng pagsilip ay nagpasya siyang ihinto ang pagkilos at tumalon palayo sa mga ito upang makakuha ng higit pang liwanag ng buwan bago mag-transform sa isang werewolf. Pagkatapos niyang salakayin si Mocha sa sobrang bilis ay nagpakita si Sukune at tumakbo para iligtas siya pero agad na sinubukang putulin ni Jin. Sakto namang hinaila siya ni Mocha palayo pero hinaila niya ang rosaryo nito bago bumagsak. Sinimulan ni Jin ang pagtapak sa kanyang likod habang sinasabi sa kanya na sumuko na kay Mocha at tatapusin na sana siya nang matapos ni Mocha ang kanyang pagbabago at iniwan siyang nakatulala. Nagpasya pa rin siyang ibaba siya at sumakay para sa pag-atake bago umiwas sa kanya sa sobrang bilis. Pagkatapos ng pagyayakapan tungkol sa epekto ng buwan sa kanyang kapangyarihan ay ginamit niya ang kanyang sobrang bilis para lituhin siya at natanggal ng kaunti ang kanyang uniforme ngunit nahuli siya nito nang sinubukan niyang muli. Natarante siya matapos mapagtantong nakaharang ang buwan ngunit sinubukan pa rin niyang umatake at gumawa ng dalawang brutal na sipa sa ulo na nagpalipad sa kanya palabas ng gilid ng gusali. Kinabukasan ay sinusubukan ni Mocha na maglagay ng pinakabagong mga poster ng balita nang makita ni Sukune ang kanyang mga sagradong kasuotan at pansamantalang nawala ng malay. Ang pinakahuling isyo ay nagsiwalat ng katotohanan tungkol kay Jin kaya nagsimulang habulin siya ng lahat ng mga babae sa buong campus. Sinubukan ni Mocha na tulungan si Sukune na bumangon ngunit ang dugo nito ay nagsimulang makagambala sa kanya at sinubukan ng mga babae na pigilan siya ngunit siya ay nakaalis na ng matagal nang walang higop at nawala ng kontrol. Makalipas ang ilang linggo lahat sila ay nagbigay ng pinakabagong isyo kay Jin at nang maalis na nila ang karamihan ay iminungkahi ni Mocha na ipagdiwang ang tagumpay ng club. Pagkatapos ay napagtanto nila na umalis si Jin at nahulaan na naghahanap siya ng ilang mga rice cake upang tiktikan ngunit nagpasya siyang magsimulang subukan ang isang direktang diskarte sa kanyang mga biktima. Nagpasya silang ipagpatuloy ang paggawa ng mga plano nang wala siya ngunit pagkatapos ay lumitaw ang isang batang babae na may kulay ube na buhok at tinawag silang kakaiba dahil sa pagiging palakaibigan. Naghanda si Kiruno para sa isang throwdown ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang humingi ng isang pahayagan at nagpasya si Sukune na ibigay sa kanya ang huling binabasa niya. Lumapit siya at medyo natakot siya sa kanyang low-budget na goth vibes bago sinabing cute siya at umalis. Nag-alala ang mga babae at naisip niyang palihim niyang sinusubok ang mga harem prospect kaya sinabi niyang hindi niya alam kung sino siya bago sabihin sa kanila na ipagpatuloy ang pagpaplano ng party. Sa klase mamaya ay tumatawag si Shizuko ng attendance para sa isang estudyante na hindi pa rin sumipot ngunit pagkatapos ay pumasok si Mizor at iniwan silang lahat na gulat habang siya ay nakaupo sa bakanteng upuan. Sinabi sa kanila ni Shizuko na matagal na siyang hindi nakapasok sa mga klase at sinabing kailangan nilang lahat na makisama sa kanya. Pagkatapos ng mga klase nagpasya sina Mocha at Kiruno na kumuha ng mga supply para sa party ngunit pagkatapos ay sinimula ni Kiruno na gamitin ang kanyang mga melon upang matuno ang kanyang mga brain cells kaya hinaila siya ni Mocha palayo. Pagkaalis nila ay nagpakita si Mizor upang ibalik ang pahayagang ibinigay niya sa kanya at sinabing siya ay naging mga isyo na isinulat niya habang nasa bahay. She then gave him a scrapbook she used to compile them but when he opened it ay marami siyang nakitang bagay na mas lalong nakakatakot sa kanya. Bigla siyang naging kakaiba at hinawakan ang braso nito para sabihing marami silang pagkakatulad na naging tama para sa isa't isa. Samantala sa faculty room ay may ginagawa si Shizuka nang magpakita si Katsubo at magtanong tungkol kay Mizor. Narinig niya ang tungkol sa paglaktaw nito sa pagsisimula ng termino at nahulaan na ito ay dahil mayroon siyang malalaking isyu na halimaw na dapat harapin.
Sumama rin sa kanya si Ruriko para sabihin sa kanya na ganoon din ang ginagawa ni Mizor mula pa noong middle school kaya sinabihan siya ni Katsubo na mag-ingat sa kanyang paligid. Maya-maya ay napagod si Sukuma sa pakikitungo kay Mizor at sinubukang umalis ngunit pinigilan niya ito. Pagkatapos ay tinanong niya kung sinusubukan niyang puntahan si Mocha at sinimulang i-activate ang kanyang kapangyarihan bago sabihin na kailangan niya maging kanya o ipagsapalaran ang pag-atake nito kay Mocha. Noong panahong hinihintay siya ni Mocha sa school at akala niya ay nagpakita siya pero si Mizor pala. Sinabi niya sa kanya na huminto sa paghihintay kay Sukuma at nagsimulang tumulo ng tubig habang papalapit siya bago hinawakan si Mocha sa leeg at itinulak ito pababa para sakalin siya. Matapos siyang hampasin ni Mocha sa mukha at makitang isa siyang living icicle ay sinabi niyang isa siyang ice clone bago ginawang ice spear ang kamay para tapusin si Mocha. Noon ay itinatapon na si Sukune sa ngayon ay ganap na nagyelo na lawa habang ang totoong Mizor ay patuloy na pinapalamig ang lahat kasama siya. Sinabi niya na siya lamang ang may kakayahang magpainit sa kanyang malamig na puso at lumapit upang selyuhan ang deal ngunit pagkatapos ay nasaktan si Mocha na sa kabutihang palad ay nailigtas ni Kiruno. Matapos gamitin ni Mizor ang kanyang kapangyarihan para salakayin sila sinabi ni Mizor sa kanila na kailangan nilang magbayad para sa pagpasok sa pagitan ng kanyang pagmamahal kay Sukune at aatake na sana si Mocha ngunit pinigilan siya nito. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya na pareho silang loner na nakatadhana para sa tunay na pag-iibigan ngunit sinabi niya sa kanya na tumigil na siya sa pagiging loner mula nang magsimula ang kanyang harem at nabaliw siya bago nawala sa isang iglap. Ilang sandali pa ay nasa field na si Katsubo at tinitingnan ng mga estudyante at sinusuri ang kanilang mga rice cake bago niya narinig na may umiiyak at nakita si Mizor. Ilang sandali pa ay bumalik na si Sukune sa clubroom na may sakit kasama ang mga babae habang ipinapaliwanag nila ang nangyari kay Yukari. Nagsimula silang makarinig ng ingay kaya pinuntahan ito ni Yukari at nakita si Shizuka na nagsabi sa kanila na inatake ni Mizor si Katsubo. Habang siya ay nasa infirmary pagkatapos mabalot ay kasama ni Shizuka si Sukune at ang faculty room na nagpapaliwanag sa nangyari. Nang tanungin ni Sukune kung paano nila nalaman na si Mizor iyon dalawang napakalaking halimaw ang tumalbog sa frame at sinabi ni Ririko na sinabihan sila ni Katsubo bago siya nawala ng malay. Sinabi rin niya na hinahanap siya ng buong paaralan kaya sinimulan nilang intindihin kung bakit niya ginawa iyon at nahulaan ni Yukari na dahil sa malupit na tinanggihan siya ni Sukune. Nagsimula siyang makaramdam ng sama ng loob dito kaya ipinaalala nila sa kanya ang kanyang bipolar fit of rage ngunit pagkatapos ay nagpasya siyang hanapin siya at tumakbo palabas nang dumating si Jin at sinabi sa kanila na mayroon siyang ilang impormasyon. Nasa gilid ng bangin si Mizor sa gilid ng bayan nang matagpuan siya ni Sukune at sinabihan siyang sundan siya pabalik at humingi ng paumanhin para hindi nila siya paalisan. Siya pagkatapos ay nagsimulang umiyak at sinabi niya na sana ay naintindihan siya nito bago magmukmok. Noon lang ay naabutan siya ng mga babae at sinabing inosente talaga siya bago ipinakita sa kanya ang mga larawan ni Katsubo na sinusubukang palakpakan siya pagkatapos niyang makita siyang umiiyak. Sinimulan ni Sukune na humingi ng tawad sa kanya ngunit siya ay pumutok at nagyelo ng tubig bago lumabas ang kanyang mga clone ng yelo at nagsimula siyang muling nanlamig sa lupa. Matapos maputol ang yelo sa ilalim ng kanyang mga paa ay nahulog siya ngunit nagawang iligtas siya ni Sukune at sinabihan siyang maging kaibigan niya para hindi na siya muling mag-isa. Sa sandaling iyon ay pinalibutan siya ng kanyang mga clone at sinabi niyang hindi na niya makontrol ang mga ito ngunit bago nila itinulak ang kanilang mga kamay ng yelo sa kanyang likod ay lumuhod si Mocha upang iligtas siya at natanggal ang rosaryo. Pagkatapos niyang mag-transform ay kinulit niya ang mga ito hanggang sa sila ay sumabog at hinaila si Sukune pataas kasama si Mizor. Bumangon si Mizor at tumangging magpasalamat sa kanya para sa pagligtas kaya pinalipad niya ito ng may sipa at sinabi sa kanya na subukang buhayin ang sarili na mag-isa sa susunod. Bumalik sa clubroom maya-maya ay pinuri sila ni Shizuka sa pagligtas kay Mizor nang biglang lumamig ang silid bago siya pumasok. Susubukan daw niya ang mga bagong bagay at magsisimula sa kanyang buhok kaya kumuha si Jin ng litrato para idagdag sa kanyang koleksyon. Matapos magpasalamat sa kanya si Sukune at ang mga babae sa paglutas ng kaso sa kanyang mga larawan ay sinabi niya sa kanila na sinusubukan lang niyang gawin ang kanyang trabaho bilang chairman ng club. Ngunit pagkatapos ay may ilang higit pang mga larawan na nahulog mula sa kanyang bulsa at nakita nila kung ano talaga ang kanyang trabaho at sinimulan siyang bugbugin.
Sa paaralan kinabukasan natigilan ang lahat ng mga mag-aaral habang piniprito ni Ririko ang kanilang mga selula ng utak gamit ang kanyang mga drumstick at melon hanggang sa isang bug zone ng hangin ang nagbigay sa mga mag-aaral ng palabas na nagpasobrahan sa kanilang utak. Sa klase mamaya ay nagtuturo siya ng matematika at si Sukune ay nagsimulang magpanik nang bigla niyang napagtanto na siya ay naging mas tulala kaysa noong siya ay unang nag-enroll. Nang magtanong siya sa kanya ay nagsimula siyang magkaroon ng anxiety attack kaya lumapit siya para ipaliwanag ang kahalagahan ng pag-aaral ngunit ang nakikita niya ay ang kanyang mga melon. Nakipagkita siya kay Mocha sa bubong mamaya para humingi ng tulong sa pag-aaral para sa mga pagsusulit. Nang tanggapin niya at sinabihan siya na pumunta sa kanyang silid para sa isang sesyon ng pag-aaral mamaya sa araw na iyon ay nagsimula siyang matakot at naisip na gusto niyang maging freaky. Bigla niya itong idiniin sa dingding at nawala ng kontrol kaya naisip niyang ibibigay na nito sa kanya ang GOK 3,000 pero gusto na lang nitong humigop muli ng dugo nito. Pinutol sila ni Kiruno para sabihing mas mahusay siyang magturo sa kanya ngunit ganoon din ang ideya ni Yukari at ipinaalala sa kanila na siya ang nangunguna sa klase. Sa susunod na sandali ay nagpakita si Mizor at natakot sila sa kanyang dark vibes bago nagtanong kung maaari siyang mag-aral sa kanila. Napunta silang magkasama sa club room sa ibang pagkakataon sa pagkuha ng mga aralin mula kay Yukari at pagkatapos ng ilang unang mga aralin ay nagtagal si Sukune ng 1 minuto upang makipaglandian kay Mocha habang si Mizor ay nagtanong kay Yukari ng isang tanong na nagpaunawa sa kanya na siya ay nasa panganib. Matapos basahin ang mga tala ni Mocha ay tinanong ni Sukune kung maaari niyang hiramin ang mga ito para sa isang pribadong sesyon ng pag-aaral sa kanyang dorm ngunit nag-alok siya na gumawa ng isang bagong tala para lamang sa kanya at pareho silang nagsimula ng isa pang mahabang paligsahan sa pagtitig. Nasa kanilang locker sila na naghahanda na umuwi nang dumating si Ririko at tinanong kung bakit sila nandito. Matapos marinig ang tungkol sa kanilang sesyon ng pag-aaral ng grupo sinabi niya na mayroong isang mas mahusay na paraan para mapataas ni Sukune ang kanyang mga marka at ipasok ang kanyang mukha sa kanyang mga mommy milkers bago sabihin sa kanya na makipagkita sa kanya sa tutoring room pagkatapos ng mga klase kinabukasan. Sa pagtatapos ng susunod na araw siya ay nasa club room kasama ang mga babae at sinabi sa kanya ni Kiruno ang tungkol sa mga alingaw-ngaw na narinig niya na si Ririko ay isang matinding guro na mahilig magturo sa kanyang mga melon. Habang si Mocha ay biglang napagtanto na siya ay palaging kulang sa departamento ng melon na sina Kiruno at Yukari ay humalili sa pagpiga ng buhay sa mga melon ng isa't isa. Nang sabihin ni Mocha kay Sukune na mag-focus sa paggawa ng kanyang mga papel sinabi sa kanya ni Yukari na mamimiss siya sa summer vacation kung hindi siya makapasa sa mga pagsusulit. Bigla siyang natuwa at naisip na magpalipas ng tag-araw na nakatitig sa mga batang babae na naka-swimsuit bago nangakong gagawin ang lahat ng kanyang makakaya upang makapasa. Sa tutoring room noong araw na iyon ay binuksan niya ang pinto at nakita si Ririko sa isang Victoria's Secret set na nagpapadala sa kanyang mga love hormone sa sobrang lakas. Nagsimula siyang magingay kaya ginamit niya ang isang letigo para tumahimik siya at sinabihan siyang maging mabuting bata bago lumapit para sa mabilisang pagtikim upang paandarin ang kanyang espada. Habang ang mga pribado na aralin sa estilo ng kasalanan ni Rajani ay nagpatuloy hanggang sa gabing ginugol ni Mocha ang natitirang bahagi ng araw na iyon sa kanyang silid sa pag-aaral at umaasang okay lang si Sukune. Pagkatapos ng klase sa gym kinabukasan ay nakatali si Yukari at kinaladkad ni Kiruno dahil sa pagtanggi na bigyan siya ng karagdagang aralin. Matapos nilang mabangga si Sukune at makita siyang nagdadrama tungkol sa mga formula sa antas ng kolehiyo sinubukan ni Kiruno na humingi ng mga leksyon sa kanya ngunit lumayo siya. Nakita siya ni Mocha sa loob at tinanong kung kamusta ang kanyang mga aralin bago ibinigay sa kanya ang tala na ipinangako niyang gagawin. Napansin lang niya ang zoned out nito nang inagaw ni Ririko ang libro sa mga kamay niya at ibinalik iyon sa mukha niya bago sinabihang layuan siya at hilahin siya para sa isa pang leksyon. Habang ipinagpatuloy niya ang kanyang mga sesyon sa pag-aaral sa ilalim ng kultural na patnubay ni Ririko sa kalaunan ay napagod si Mocha sa paghihintay sa kanya at nagpa siya na tumuon sa kanyang pag-aaral. Pagkatapos ng mga araw ng pag-aaral ay nasa silid ng pagtuturo siya kasama si Ririko isang gabi at inilabas ang pangalan ni Mocha kaya ibinaba niya ito gamit ang kanyang letigo. Pagkatapos ay ginawa niya itong kabayong tao at sinimulang ipasok ang kanyang balak sa kanyang mga cake habang nangangako na tiyaking matututunan niya ang kanyang aralin. Sa oras na marinig ni Mocha ang kanyang mga sigaw ay saysubog na si Ririko habang pinipilit itong masakit na hinihigop ang kanyang mga snake cake.
Nang makarating doon si Mocha ay tumigil siya sa pagpapakain sa kanyang utak at sinabi sa kanya na isipin ang sarili niyang negosyo bago siya ihampas sa pader at maghanda na ipagpatuloy ang mga aralin kay Sukune. Sa susunod na sandali ay bumaba si Mizor mula sa kisame at inilagay siya sa yelo habang si Mocha ay nagmamadaling iligtas si Sukune. Inihagis ni Ririko ang ilan sa kanyang mga kandila sa bungo para pigilan ang kapangyarihan ni Mizor kaya't inihagis ni Mocha ang isa para matamba siya ngunit pagkatapos ay naasar siya at ginamit ang kanyang buntot para salakayin siya. Naputol ang kanyang mga tala sa proseso at nahulog sa kanyang harapan ang isang pahina mula sa ginawa niya para kay Sukune. Hahampasin na sana ni Ririko ng kidlat si Mocha nang pigilan ito ni Sukune at sinabing bumalik ang alaala niya dahil sa note. Nagsimulang mabaliw si Ririko kaya hinubad ni Sukune ang rosaryo ni Mocha at na-activate ang totoong anyo niya. Naisip pa rin ni Ririko na makukuha niya siya kaya nagpa siya si Mocha na turuan siya ng leksyon at i-reset ang kanyang utak gamit ang isang brutal na sipa bago siya ilagay ni Mizor sa yelo. Sa araw ng mga pagsusulit ay sumiklab ang pagkabalisa ni Sukune ngunit sa pagtatapos nito sinabi niya kay Mocha na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya at nagpasalamat sa lahat ng kanyang tulong bago siya sumugod para sa isang mabilis na inumin bilang bayad sa pagligtas sa kanya. Sa susunod na katapusan ng linggo ay tumatakbo si Sukune sa hintuan ng bus hanggang sa nagpakita si Mocha at pinalaki ang kanyang mga receptor ng dopamine sa kanyang kagandahan. Matapos nilang simulan ang pag-uusap tungkol sa paglalakbay sa tag-araw naalala niya na sinabi ni Shizuka sa kanila na lahat sila ay pupunta sa kaharian ng tao para sa paglalakbay. Sinabi sa kanya ni Mocha na nag-aalinlangan siya tungkol sa pagpunta sa mundo ng mga tao dahil sa kanyang mga nakaraang karanasan ngunit mas maganda ang pakiramdam niya kasama siya doon at sumandal sa kanya. Matapos makuha ng mga melon ang kanyang atensyon ay nagsimula silang magkalapit para sa isang halik ngunit pagkatapos ay nagpakita ang iba pang mga babae at hiniling na malaman kung ano ang sinusubukan nilang gawin. Maya-maya ay dumating si Shizuka sa bus ngunit habang papasok sila ay napansin ni Sukune na wala si Jin at nagtanong tungkol sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Kiruno na siya ay bumalik sa paaralan na kinukuha ni Ririko para sa paggugol ng halos lahat ng kanyang oras sa paaralan sa pagsilip sa anumang plot na makikita niya. Habang naglalakbay sa tunnel portal hindi napigilan ni Sukune na makitang muli ang kaharian ng tao at nang makalabas na sila ay labis siyang nasasabik na sa wakas ay makabalik. Napansin ito ni Kiruno at tinanong kung bakit siya kumikilos tulad ng isang tao at mabilis na iniligtas siya ni Mocha sa pagsasabing matagal na siyang nasa kaharian ng tao. Sa beach mamaya ay naglalaro sila ng volleyball habang pinag-uusapan ang mundo ng mga tao ngunit pagkatapos ay nahulog si Mocha at ginulo siya sa kanyang balak kaya ginamit ni Mizor ang bola upang hilahin siya palabas ng Fantasyland. Nagsimulang magsalita muli si Kiruno tungkol sa kanyang pagkakapareho sa mga tao at nagsimula siyang maguluhan ngunit sinabihan sila ni Mocha na mag-focus sa pag-enjoy sa beach kaya iniban nila ang paksa. Napasok sila sa isang mainit na laban at sinubukan ni Yukari na manalo gamit ang mahika kaya tumalon siya para pigilan siya at kumuha ng masamang sampal na nagpaluhod sa kanya sa lupa bago pinaalalahanan na huwag gumamit ng mahika sa mundo ng mga tao. Habang iniisip ni Shizuka ang tungkol sa pagnanakaw ng ilang bagong nahuling seafood sa kalaunan ay nakaupo si Sukune kasama si Mocha sa buhangin. Matapos makita muli ang kanyang mga melon ay napansin niya ang kanyang kulturang nakatitig at hinawakan ang kanyang kamay upang maghalikan sila ngunit muling hamarang ang mga babae at sinabihan siyang lumangoy. Sinubukan niyang isama si Mocha ngunit hinaila siya nito pabalik at ipinaalala ang kanyang panlaban sa tubig. Pagkatapos niyang magpasya na manatili sa kanya sa halip at tumanggi na makinig sa kanyang mga pagtatangka upang siya ay lumangoy kasama ang mga batang babae ay sinimulan nilang subukang maghalikan muli ngunit gaya ng dati ay nag-ambala si Kiruno at inakusahan si Mocha na ginagamit ang kanyang kagandahan upang linlangin siya upang makuha niya ang kanyang dugo. Pagkatapos nilang ipaglaban ang karapatan sa kanyang magnum ay tumangala siya at napansin ang isang sunflower garden kaya pumunta sila para tingnan ito at hindi nila nakita ang no trespassing sign habang pinagmamasdan sila ng isang misteryosong nilalang mula sa mga bulaklak. Nakarating din ang mag-asawa sa hardin ngunit sinabi sa kanya ng batang babae na kilala ito bilang Witches Hill isang lugar kung saan pinapawi ng mga mangkukulam ang mga tao dahil sa pagpasok. Habang papalabas sila ay pinagmamasdan sila ni Yukari matapos marinig ang lahat ng kanilang sinabi at nagsimulang makipagtalo kay Kiruno na nagsimulang mag-ihaw sa kanyang kauri dahil palaging nagdudulot ng gulo. Habang nagtatalo sila ay nanunood ang misteryosong nilalang at habang nagsimula silang lahat pabalik sa dalampasigan ay isa pala itong ginang na nagka-interes kay Yukari.
Nagtatakda na sila ng kampo mamaya nang sabihin ni Shizuka na gusto niyang maghanap ng pagkain at sinabi sa kanya ni Mocha na mayroon na silang sapat. Pagkatapos ay sinabi niya na gusto ni Yukari ng sariwang isda at tumakbo siya habang nakalabas ang buntot kaya pinaalalahanan nila siyang itago ito. Di nagtagal pagkatapos nito sinubukan ni Sukaim na ilipat ang cooler at sinubukan ni Yukari na tumulong ngunit sinabi niyang ito ay masyadong mabigat para sa kanya at sa halip ay dinala ito kasama si Kiruno. Pagkatapos ay sinubukan niyang tulungan si Mocha sa mga gulay ngunit tumanggi din siya at sinabi na ang kanyang mga matutulis na bagay ay masama para sa kanya. Dirdiretsong sumagot si Mizore kaya umupo siya mag-isa at biglang may narinig sa sunflower garden. Pagdating niya doon nagbunyag si Ruby at sinabing isa rin siyang mangkukulam. Medyo may pag-aalinlangan si Yukari sa kanya pero buong araw daw niya itong pinagmamasdan dahil hindi niya akalain na makakakita siya ng mangkukulam sa burol at niyakap siya habang sinasabi na dapat silang maging mag-besties. Bumalik sa campsite si Shizukaga ay nasa sabik na kumain muli ng isda kaya't sinabi nila sa kanya na itigil ang pagpapalabas ng kanyang buntot at pagkatapos pagtawanan siya biglang napagtanto ni Sukaim na nawawala si Yukari. Noong panahong iyon nakikipag-usap siya tungkol sa burol kay Ruby na pagkatapos ay humingi ng tulong sa kanya sa pagbaba ng mga tao upang hindi nila ito sirain. Sa susunod na sandali nagpakita si Sukuna matapos siyang hanapin sa kabuuan at tinanong kung sino si Ruby ngunit pagkatapos ay agad na tinawag ni Ruby ang mga halimaw ng halaman upang salakayin siya. Sinubukan ni Yukari na sabihin sa kanya na siya ay isang kaibigan ngunit pagkatapos ay pumasok siya sa flight mode at sinabi na ang mga mangkukulam ay sinadya upang magkadikit bago ilunsad ang pag-atake sa kanya. Matapos pigilan ni Yukari ang mga halimaw marami pang ipinatawag si Ruby para hulihin silang dalawa. Noong una ay nawalan ng pag-asa si Yukari ngunit ang pag-alala sa sinabi ni Kiruno tungkol sa kanyang pagiging immature ay nagalit sa kanya kaya pinasabog niya ang mga halimaw at gumamit ng spell upang i-activate ang isang pag-atake na nagpapatay sa iba pa sa kanila. Makalipas ang ilang segundo na bigla silang lahat nang makitang nahawakan niya itong mag-isa ngunit nag-aalala pa rin si Kiruno at pinagalitan siya sa pagtakbo ng mag-isa. Naghihintay pa rin si Ruby kaya sinabi sa kanya ni Yukari na hindi niya matatanggap ang kanyang pagkakaibigan at umalis kasama ang mga babae. Sinubukan ni Mocha na gamitin ang pagkakataon upang sa wakas ay makakuha ng isang halik mula kay Sukuna ngunit pagkatapos ay ang kanyang loob ay natanggal ng isang halimaw ng halaman at sinabi ni Ruby na kailangan niyang ibalik si Yukari sa kanyang amo. Nang makitang nahimatay si Sukuna at duguan na wala ang dumi ni Mocha at nag-transform na nakasuot pa rin ang rosaryo. Ang iba sa kanila ay nagngangalit din at ang buong burol ay naliwanagan ng napakalaking paglabas ng magic energy. Kinabukasan nagising si Ruby sa lahat ng kanilang mga mukha at naalala ang nangyari sa burol bago sinubukang umatake. Pinahinto siya ni Sukuna ng isang delat ang inumin upang siya ay lumamig at tinanong nila ang kwento ng burol. Sinabi niya sa kanila na ito ay naging isang ligtas na kanlungan para sa mga mangkukulam hanggang sa sinimula ng mga tao na sirain ang lahat para mapaunlad ang lugar. Muli siyang nagalit sa pagkukwento ngunit nakontrol niya ang kanyang galit at tinanong si Yukari kung sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit ang mga tao ay isang banta. Hindi pa rin sumang-ayon si Yukari sa kanya at gusto rin ni Kiruno na malaman kung bakit kailangan niyang saktan ang mga tao para makuha ang gusto niya. Muli siyang nagalit at sinabing hahatulan ng kanyang Panginoon ang mga tao kaya nagsimula silang lahat na hilingin ang Panginoon upang maibsan nila ang kanilang galit sa sangkatauhan. Nang sabihin niyang wala siyang ibang lugar maliban sa burol na matutuluyan sinabihan siya nitong sundan sila pabalik sa akademya at ginamit ni Yukari ang mga melon ni Kiruno para bigyan siya ng ideya kung ano ang hitsura ng kanilang buhay sa akademya. Ginugol niya ang natitirang araw sa isang existential na krisis at sa gabi iniwan niya ang ibinigay sa kanya ng delat ang Sukuna at lumipad sa mansyon ng kanyang amo. Kaagad siyang pumasok na balot siya ng mga halimaw ng halaman at nagsimulang humingi ng pangalawang pagkakataon. Si Sukuna at ang mga batang babae ay tumakbo palabas upang hanapin siya sa ibang pagkakataon at halos hindi pa sila nakapasok sa burol nang magsimulang balutin ng mga halimaw ng halaman ang kanilang mga vinilabon. Nagpatawag si Ruby ng higit pang mga halimaw ng halaman na nakatago sa burol upang salakayin si Sukuna at si Kiruno ay nakalaya upang tulungan siya ngunit napalibutan siya sa isang iglap. Sa susunod na sandali na freeze sila ni Mizore at ginamit ni Yukari ang kanyang magic para tapusin sila. Pagkatapos nilang takpan nakita niya si Mocha na malapit ng maging fertilizer at sinubukang tulungan siya ngunit pareho silang nahuli.
Habang ang mga batang babae ay nagpupumilit na labanan ang walang katapusang kayeg ng mga halimaw ng halaman, patuloy na hinahanap ni Sukuna si Mocha sa dilim at kalaunan ay naglabas ng rosaryo. Ang kanyang pagbabagong anyo ay ginawa ang karamihan sa mga halimaw sa mga higanteng tambak ng patay na damo, ngunit gusto pa rin ni Ruby ang usok at sinimulan siyang putulin sa himpapawid, ngunit madaling naiwasan ni Mocha ang lahat ng kanyang mga pag-atake bago gumamit ng isang dropkick sa bungo upang siya ay bumagsak. Akala nilang lahat ay tapos na ang pinakamasama, ngunit pagkatapos bumangon si Ruby at muling nabuo ang mga halimaw bilang mas malalakas na hayop bago binalot ang Sukuna sa mga baging. Sinubukan muli ni Mocha na umatake at nabalot bago sinimulan ni Ruby ang panibagong pag-atake habang sumisigaw tungkol sa hiling ng kanyang amo na protektahan ang burol. Nang makita ni Sukuna ang mansyon ng amo, nataman ang mukha nito at nagalit iyon kay Mocha, kaya't nakalaya siya at ibinagsak muli si Ruby bago pinalaya si Sukuna mula sa mga baging at iniwan sa mga babae. Habang ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban kay Ruby, nagsimulang tumakbo si Sukuna patungo sa mansyon at muntik nang kainin ng isa sa mga halimaw, ngunit binitawan ito ni Karuno at Yukari. Habang patuloy silang tumatakbo, pareho silang nanatili sa likod upang harapin ang iba pang mga halimaw, ngunit ang isa sa kanila ay nadulas upang pigilan muli si Sukuna. Sa kabutihang palad, ibinagsak ito ni Mizor gamit ang kanyang mga yelo at binigyan siya ng takip hanggang sa tuluyang makarating sa mansyon ng Panginoon at nakita ang dati niyang kontrol sa mga halimaw. Pumasok siya sa loob para kausapin ang Panginoon, ngunit may nakita siyang iba na ikinasindak niya. Samantala ang mga babae ay nagbabad sa kanilang mga balak sa pawis at mayroon pa ring maraming halimaw na dapat pabagsakin. Sa susunod na sandali, nakita nila na si Mocha ay kumukuha ng kanyang mga drumstick, pinaghiwa-hiwalay ng mga baging at sinubukang mga tuwiran kay Ruby, ngunit pagkatapos ay nakuha niya ang lahat ng ito sa isang bola ng mga baging. Nakabalik si Sukuna noon at sinabihan siyang huminto, ngunit tumanggi siya at sinabing naglilingkod siya sa kanyang amo. Pagkatapos ay sinabi niya na ang master na natagpuan niya ay tumawid na sa kabilang buhay. Ang master ay tila nag-croak kanina, ngunit dahil sa pagtanggi ni Ruby, tumanggi siyang maniwala sa kanya at nagsimulang mag-activate ng isang mapanganib na magic na sinabi ni Yukari na hindi na mababago. Lahat sila ay walang magawa at pinanood na lang siya habang siya mismo ay naging halimaw ng halaman at nagsimulang magalit. Matapos ihagis ni Sukuna kay Yukari ang kanyang wand, pinalaya sila ni Karuno, ngunit pagkatapos ay nakita nilang sinisip-sip ni Ruby ang kapangyarihan ni Mocha. Sinabi sa kanya ni Yukari na ang tanging pag-asa nila ay sirain ang wand, kaya nakalaya si Mocha sa mga baging at naiwasan ang kanyang mga pag-atake gamit ang lakas na natitira niya bago basagin ang wand. Matapos maalala ang kanyang pagkabata kasama ang Panginoon sa burol, napaluha si Ruby at sumabog. Kinabukasan naabutan sila ni Shizuka sa hintuan ng bus pagkatapos magnakaw ng isda at ilang sandali pa bumaba si Jin sa bus at natigilan silang lahat sa gulat. Binuhat niya si Ruby at sinabi sa kanila na natagpuan niya itong nahimatay sa dalampasigan. Sa unang araw ng bagong semestre, tinanong ni Mocha si Sukuna kung bumisita ba siya sa kanyang mga magulang habang nasa biyahe, ngunit ang tanging ginawa niya ay tawagan ang kanyang ina bago sila bumalik sa kaharian ng halimaw. Matapos niyang inumin ang kanyang dugo araw-araw, ang iba pang mga babae ay nagpakita upang simulan ang semestre na may pagmamahal. Nang maglaon sa clubroom, pinag-uusapan ni Karuno at Mocha ang pinakabagong isyu na ginawa nila upang ipakita ang ayos ng tao ng halimaw, kaya tumingin si Sukuna at nakitang ginawa nilang parang lip fillers ang tanging pinapahalagahan ng mga masamang tao. Pagkatapos niyang magpasya na sapat na itong ibahagi, kinuha nila ang lahat ng mga papel, ngunit mayroong isang bagong club na namimigay na ng mga dekulay na papel sa fashion ng tao at mayroon silang disente na maglagay ng mga dekulay na larawan upang i-highlight ang mga plot ng mga modelo. Nang makita ito, tumalikod si Karuno at nagmarcha para humingi ng mga sagot mula sa kanila. Sa susunod na sandali, sinabi sa kanila ng isang hottie na nagngangalang Kito na nasa kanyang ikalawang taon na siya ang presidente ng Super Newspaper Club at ipinakita sa kanila ang kanyang liham ng pag-aproba na nagbigay sa kanila ng pahintulot na mag-publish din ng mga pahayagan. Sinubukan pa rin ni Karuno na lumaban, kaya sinabihan siya ni Kito na hayaan ang mga papeles na magpasya at lahat sila ay nagpunta upang mamigay din sa kanila. Ang kakulangan ng kulay at mga plot ay hindi angkop sa mga mag-aaral, kaya't inihagis nila ang mga papel at ang grupo ay nagpunta upang kausapin si Shizuka tungkol dito. Pagkatapos ay pinalalapan niya ang kanilang araw sa pagsasabing ang hindi gaanong sikat na news club ay kailangang ihinto dahil maaari lamang magkaroon ng isa sa campus.
Habang ang iba sa kanila ay nalungkot nang marinig iyon, si Car-Uno ay nagpaputok upang ibaba si Quito. Ngunit sinubukan ni Mocha na sabihin sa kanya na hintayin si Jean dahil siya ang kanilang presidente. Pagkatapos ay sinabi ni Car-Uno na siya ay malamang na nasa isang lugar kung saan nanunood ng mga sisiw na eksakto kung ano ang ginagawa niya sa isang bagong set ng kamera hanggang sa makita niya si Quito at agad na nakilala siya. Kinabukasan nagbihis sina Car-Uno at Yukari na parang mga kasambahay para humila ng maraming tao para sa club at talagang gumana ito. Ngunit pagkatapos ang mga batang babae ni Taiko ay dumating na may isang espesyal na premyo ng larawan ng plot para sa kanilang tapat na mga mambabasa at ginamit ang kanilang mga swimsuit upang nakawin ang karamihan. Sinisikap ni Car-Uno na gawing mas baliw si Yukari nang makita niya ang isang malakas na slob na sinusubukan ang kanyang negatibong aura sa panganib na laro sa kanya. Takot na takot tumakbo si Yukari at umiiyak sa club nang maglaon ng magmungkahi si Car-Uno na magsuot din sila ng mga swimsuit upang mabawi ang mga tao. Noon lang nagpakita si Sukuna kasama sina Mocha at Jean para pigilan siya. Ngunit determinado pa rin siyang ibagsak si Quito at hinampas ang vanilla bonds ni Yukari dahil sa pagtatangkang sumalungat sa kanya. Sinabi ni Jean sa kanila na walang patutunguhan ito dahil si Quito ay bahagi ng komisyon. Si Mizor ay lumabas mula sa pagtatago upang marinig ang lahat ng mga detalye kaya sinabi niya sa kanila na ang komisyon sa kaligtasan ay karaniwang puwersa ng pulisya ng paaralan na orihinal na nilikha upang kontrolin ang mga mag-aaral ngunit unti-unting naging isang tiwaling grupo ng makapangyarihang mga tag na kumokontrol sa paaralan. Nang marinig iyon iminungkahi ni Sukuna na magsulat ng mga artikulo sa kanila at sinuportahan ni Car-Uno ang ideya ngunit pagkatapos ay sinabi ni Jean na ang kanilang mga pagsisikap ay walang kabuluhan at sinabi sa kanila na sunugin ang lahat ng mga papel habang siya ay umalis. Ilang sandali pa ay nailabas na nila ang karamihan sa mga papel ngunit may natira pa kaya umalis sina Mocha at Yukari para kunin. Sinubukan ni Sukuna na kausapin si Car-Uno ngunit nagsimula siyang maging emosyonal tungkol sa pagsira sa kanilang pinaghirapan. Maya-maya lang nagpakita ang mga babae ni Taiko bago niya inagaw ang papel kay Car-Uno at sinimulan itong pagtawanan. Sinubukan siyang pigilan ni Car-Uno ngunit pinigilan siya ni Sukuna upang tanungin kung ano ang mayroon si Taiko laban sa kanilang club at sinabi niya na ayaw niyang hindi siya makontrol bago itapon ang papel sa apoy. Sinubukan itong iligtas ni Car-Uno at pinigilan ng mga babae ni Taiko habang nahuli niya si Sukuna gamit ang kanyang web bago iniwan itong nakabitin sa hangin at inihayag ang kanyang tunay na anyo. Matapos ipakita sa kanila ang kanyang Safety Commission badge na kulong ng kanyang mga bog slave si Car-Uno sa isa sa kanyang mga web. Sinabi sa kanya ni Taiko na gumamit siya ng lason ng gagamba para ma-brainwash sila sa paglilingkod sa kanya pagkatapos nilang subukang magkaroon ng sarili nilang mga club. Gayon din ang gagawin niya kay Car-Uno ngunit pagkatapos ay pinigilan siya ng mga yelong-yelo ni Mizor kaya sinubukan niyang i-web siya ngunit umiwas siya. Ginamit ni Yukari ang kanyang mahika para gumawa ng base and steps para kay Mocha ngunit pagkatapos niyang tumalon para sunggaban si Sukuna dumulas ang pagkakahawak nito at nahugot siya ng rosaryo. Matapos ibahin ang anyo at iligtas si Sukuna inihaw niya si Car-Uno dahil hinayaan siyang mahuli siya ng mga halimaw kaya ginamit niya ang kanyang mga pakpak para kumalas bago sinubukang imog si Mocha. Sinubukan ni Kido na salakayin si Mocha gamit ang kanyang mga sapot ngunit pagkatapos ay nahuli niya ito at hinaila siya bago gumamit ng isang brutal na sipa sa mukha upang itapon siya sa hangin na iniwan siyang bukas sa pangalawang sipa mula kay Car-Uno na nagpagulong-gulong sa kanya at sa kanyang mga alipin ng bog. Matapos bunutin ni Car-Uno ang natitira sa papel sinabi sa kanya ni Sukuna na gagawin nila ang lahat para mailantad ang mga miyembro ng Safety Commission anuman ang panganib na kasangkot. Samantala nabalitaan na ng Pangulo ng Komisyon ang tungkol sa pagkatalo ni Kido at gumagawa na ng mga plano para kay Sukuna at sa mga babae. Habang ang Komisyon sa Kaligtasan ay gumugol ng susunod na 2 araw sa paghawak ng negosyo gaya ng nakagawian sa mga club at paaralan si Sukuna at ang mga batang babae ay tumakbo sa paligid upang maglaro ng makatarungan sa pamamagitan ng pangangalap ng ebidensya laban sa kanila. Matapos tingnan ang lahat ng mga larawan na kinuha nila sa clubroom ang tanging natitira ay upang makahanap ng isang impormante ngunit sinabi ng mga batang babae na ang mga mag-aaral ay natatakot na magsalita. Lumabas si Mizor mula sa ilalim ng mesa at halos mawala ng kontrol sa pantog si Sukuna bago sabihin sa kanila na nakahanap siya ng mga impormante. Kanina kasama ni Kuzo ang kanyang mga lalaki na nahuhumaling sa mga babae nang maramdaman nila ang malamig na creepy vibes at nakita nila si Mizor na ini-stalk sila.
Akala nila ay cute siya pero ang kanyang sobrang creepy na vibes ay sobra-sobra para mahawakan ng mga walang hiyang otikes kaya umalis na sila. Patuloy niyang sinusundan ang mga ito at kalaunan ay nagbanta na tatapusin sila kung hindi nila ibibigay ang anumang impormasyon na mayroon sila sa Komisyon sa Kaligtasan. Kinalaunan noong araw na iyon pumunta sila sa Idol Fan Clubhouse para hanapin sila at nakita nilang naging shrine na ito para sa pagsamba sa kanilang mga plot. Nang tanungin nila si Kuzo at ang kanyang mga kaibigan sinabi ng kapalit na simps na inalis sila ng komisyon at pinalaya sila dahil sa napakaraming tanong. Nasa opisina niya noon si Kujo at nakatanggap ng update mula sa kanyang kanang kamay tungkol sa kanilang mga pinakabagong biktima. Kinabukasan tinatangkilik ni Jin ang napaka-plot hole view mula sa bubong nang makita niya si Kujo na nagmamarcha palabas kasama ang mga nangungunang miyembro ng komisyon. Noong panahong iyon nahihirapang sumakay si Chizuko sa pisara habang ang kanyang mga melon ay nakaharang sa daan at magsisimula na sana ang lesson nang pumasok sila. Agad na pumunta si Kujo kay Sukune at inakusahan siyang tao. Sinubukan siyang ipagtanggol ni Nakir Uno at Moka ngunit pagkatapos ay kinaladkad silang lahat palabas ng klase dahil sa pagiging kasabwat din nila at nakakuha ng atensyon mula sa lahat ng mga estudyante sa akademya na nabigla nang marinig na si Sukune ay pinaghihinalaang tao. Sinubukan ni Yukari na iligtas sila ngunit pinigilan siya ni Jin at ipinaliwanag na ang solo rescue mission ay walang kabuluhan bago siya aliwin. Nang maglaon sa isang dambana na ginamit ng komisyon si Sukune ay nakikipaglaban upang makalaya habang pinapanatili ang kanyang kwento ng pagiging isang halimaw kaya nagpa siya si Kujo na ipakita sa kanya ang mga tape ng kanyang mga kaklase. Lahat sila ay nagpatotoo sa kanya na may amoy ng tao at napakahina upang maging isang aktwal na halimaw. Ipinakita rin niya sa kanya si Nakir Uno at Mizor na sinubukang ipagtanggol siya ngunit nawala ng masabi matapos mapagtanto na hindi pa nila siya nakitang nagbago sa kanyang tunay na anyo sa kabila ng lahat ng kanilang mga karanasan sa malapit na kamatayan. Nang dumating na sa turn ni Mocha tinanong siya tungkol sa kanyang pagkahumaling sa kanyang dugo na isang malaking punto dahil ang mga vampira ay mahilig sa dugo ng tao ngunit sinabi niya na ang kanyang dugo ay masarap lamang kaya't sila ay nabubulok ng isang tasa ng sariwang tubig upang pilitin ang katotohanan sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Kujo si Kuzo at ang kanyang mga anak na lalaki na nabugbog bago sinabi sa kanya kung paano nila sinabi sa kanila ang lahat tungkol sa away nila sa kanya at sa mga babae. Noon nagsimulang sumigaw si Mocha mula sa pagpapahirap sa tubig at sinubukang kumawala ni Sukune ngunit napigilan siya at sinimulan ni Kujo ang pagtapak sa kanyang ulo habang sinasabi sa kanya na ipakita ang kanyang tunay na anyo kung siya ay talagang isang halimaw. Makalipas ang ilang segundo nagpa siya si Sukune na maging malinis at inamin na siya ay tao at sa isang pagpitik ng kanyang daliri ipinahayag ni Kujo na ang buong interogasyon ay mga laro lamang sa isip para umamin siya. Nagulat ang mga babae nang marinig na siya ay tao ngunit mas nag-aalala si Mocha sa kanyang kaligtasan at nagsimulang umiyak habang nagtatanong kung bakit siya umamin. Sa susunod na sandali pinahid ni Kir Uno ang mga luha sa kanyang mga mata at hiniling na malaman kung bakit niya inilihim sa kanila ang katotohanan. Sinubukan siya ni Sukune na pigilan ngunit sinabi niya sa kanya na manatili at sinabi ni Kir Uno sa kanyang mga goons na palayain sila maliban kay Mocha na ikukulong dahil sa pagtatago ng katotohanan tungkol sa kanya. Pagkaalis nila ang komisyon ay dumating sa isang nagkakaisang desisyon sa kanyang parusa at sinabi sa kanya ni Kujo na siya ay papatayin. Di nagtagal pagkatapos nito isang anunsyo ang ginawa at habang siya ay ipinaparada sa harap ng buong paaralan dalawang halimaw ang nag-uusap tungkol sa pagbitay na medyo labis at nahulog. Noong panahong iyon sinusubukan ni Shizuka na humingi ng tulong mula kay Katsubo upang ihinto ang komisyon ngunit suportado niya ang pagpapatupad at pagkatapos ay nagpakita si Ririko upang hilahin siya para makipagpulong sa direktor. Nasa clubroom noon si Yukari kasama si Kir Uno na hindi napigilan ang kanyang mga luha at si Mocha ay nasa isang selda na nagpupumilit na tanggalin ang rosaryo bago bumagsak sa lupa habang umiiyak habang unti-unting nawawala ng pag-asa. Si Sukuna ay nabigla ilang sandali at habang ang mga estudyante ay nagngangalit nagsimula siyang mag-isip tungkol sa mga babae at ngumiti. Sa kasamaang palad nakita ito ni Kuyaw at sinabi sa kanya na plano niya ring ipadala ang mga babae sa langit kaya sa wakas ay nagsimulang kumilos si Sukuna na parang isang taong walang siyam na buhay. Habang nangyayari iyon nasa gilid ng bayan si Mizor at iniisip ang lahat nang biglang may dumating na uwak para kausapin siya. Maya-maya sinubukan ni Yukari na kausapin si Kir Uno sa isang bench ngunit umiiyak pa rin siya at pagkatapos ay nagpakita rin ang uwak para kausapin siya. Sa selda ni Mocha ilang sandali pa sumuko na siya nang biglang umilo ang rosaryo at lumitaw ang uwak.
Binuksan nito ang kanyang selda at pagkalabas niya nag-transform ito at si Ruby pala na siyang nagbalik sa kanilang lahat para iligtas si Sukuna. Matapos bigyan ng isa pang sampal ni Kiruno si Mocha nagpasya siyang iligtas ang natitira sa kanyang galit para sa ibang pagkakataon upang mailigtas nila si Sukuna. Noon lang sinabi ni Kuyaw sa mga estudyante na oras na at sinindihan si Sukuna pero buti na lang at malapit nang gamitin ni Mizor ang kanyang kakayahan at dinala siya ni Kiruno kasama si Ruby. Matapos sabihin sa kanila ni Kuyaw sinubukan din ni Jin na lumaban sa komisyon sa kanyang unang taon. Ipinadala niya ang kanyang mga guman upang salakayin sila. Pagkatapos ay hinabol niya si Sukuna kaya nagpasya sina Yukari at Mizor na hawakan ang mga guman ni Kuyaw habang si Mocha ay tumakbo para puntahan siya. Nakarating siya sa kanila sa oras sa bubong ngunit binitawan nila ang kanilang pagbabantay upang yakapin siya at sa isang iglap isang siga na sibat ang nasa kanyang dibdib at siya ay nahulog bago naging mabagal na inihaw na manok. Gamit ang kanyang huling lakas sinabihan niya si Mocha na protektahan ang mga babae sa club bago hilahin ang rosaryo habang siya ay tumikim. Agad na bumaba sa rile si Mocha at nag-transform bago sinipa si Kuyaw sa malapit na bubong. Matapos magpakita sina Yukari at Mizor at mabigla sa kanilang buhay sinabi ni Mocha sa kanila na mayroon pa rin siyang pulso na unti-unting kumukupas at sinabing kailangan niyang subukang buhayin siya gamit ang kanyang dugo. Sa sandaling iyon ipinakita ni Kuyaw sa kanila ang kanyang demonyong lobo na anyo at ginamit ang isang gulong ng apoy upang pasabugan sila ngunit kinuha ni Jin ang halos nakamamatay na tama upang iligtas sila. Pagkatapos ay tinakpe ng mga babae si Mocha kaya sinimulan niyang bigyan ng dugo si Sukuna at sinimulan ni Mizor ang pag-atake laban kay Kuyaw ngunit madali niya itong pinaalis. Habang pinananatiling abala ni Kiruno nagluto sina Yukari at Ruby ng isang nakakabaliw na makapangyarihang spell upang lumikha ng isang higanteng uwak na dumukit sa mata ni Kuyaw. Akala nila ay tapos na ang laban ngunit pagkatapos muling nag-transform si Kujo para ipakita ang kanyang ultimate form at tinamaan sila ng isang putok na yumanig sa buong akademya. Nakaligtas pa rin sila salamat kay Mizor gamit ang naiwan niya sa tangke ngunit pagkatapos ay nagsimulang maghanda si Kuyaw ng isa pang putok at nagpasya si Mocha na kunin siya pagkatapos mabigang buhayin ng Sukuna. Matapos harangin ang lahat ng kanyang napakabilis na pag-atake sinira ni Kuyaw ang kanyang pangagamit ang isang mapang-akit na cross bago gumamit ng maraming mga body shot upang alisin ang kanyang mga organo at gumamit ng magkakasunod na napakabilis na suntok upang gilangin ang kanyang mga tadyang hanggang sa bumagsak siya sa tabi mismo ng Sukuna. Matapos gamitin ang isa sa kanyang naglalagablab na gulong para pasabugan ang mga ito akala nilang lahat ay tapos na ngunit pagkatapos ay itinuro ni Kiruno ang isang bubong kung saan nakatayo si Sukuna habang nakaakbay si Mocha. Agad siyang tumakbo papasok upang atakihin silang muli ngunit pagkatapos ay pinigilan siya ni Jin gamit ang kanyang lakas na werewolf at ginamit ni Mocha ang kanyang signature dropkick para bumagsak siya sa sahig sa ibaba. Makalipas ang ilang segundo nagsiksikan ang mga estudyante sa rooftop at nagtipon-tipon upang makita kung ano ang dating pinakakinatatakutan na tulisan sa buong akademya. Matapos mamatay si Mocha sa mga bisig ni Sukuna pinatunog ni Shizuka na parang natalo niya si Kuyaw at nagsimulang humingi ng tawad ang iba pang estudyante sa pagdududa sa kanya. Lahat sila ay tumulong kay Mocha at sa lahat ng nasugatan at pagkatapos ng ilang araw ng pagiging gulay nagising si Mocha sa mga bulaklak mula sa Sukuna. Nang makita niya ang mga luha sa mga mata nito pinitik niya ang ulo nito at naalala niya agad ang ginawa niyang iyon pagkatapos mag-transform. Pagkatapos ay napagtanto niya na nagsimula na siyang magkaroon ng damdamin para sa iba pang Mocha ngunit hindi niya pa rin palalampasan ang pagkakataon na sa wakas ay makakuha ng isang aktwal na halik. Sa kasamaang palad si Kiruno at ang iba pang mga babae ay nagpakita kaya sa halip ay kinuha niya ang mga halik sa kanilang lahat. Dahil si Sukuna ngayon ay malamang na isang aktwal na vampira kailangan pa bang maghanap si Mocha ng isa pang cutie na gagamitin bilang isang bangko ng dugo o pareho ba silang magsisimulang sumipsip ng mga likido mula sa isa't isa upang mapanatili ang kanilang sarili.